Si Nawir ay isang maharlikang nasa antas ng walang kwentang antas na binobuli dahil sa pagkakaroon ng walang kwentang kasanayan. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang makilala niya ang isang kakaibang elf na nakakulong sa isang piitan na nagbibigay sa kanya ng isang cheat skill na nagpapa-overpower sa kanya tuwing nakakaramdam siya ng kasiyahan. Kaya, ginamit niya ito upang wasakin ang lahat ng mga babae at maging pinakamalakas. Nagsimula ang kwento sa araw na magsisimula na si Nawir sa kanyang trabaho sa isang library dahil hindi siya kayang suportahan ng kanyang walang kwentang baron na ama. Gayunpaman, natuklasan niya mula sa kanyang kaawa-awang ama na isang anak na lalaki mula sa isang mas mataas na katayuan sa pamilya ang kumuha ng trabahong iyon, kaya wala na siyang trabaho ngayon. Nang marinig ang nangyari, iminungkahi ng kapatid ni Nawir na si Alice na mag-apply si Nawir sa Hero Academy, ngunit hindi siya sigurado kung makakapasa siya. Kalaunan, nakatagpo niya ang kanyang matalik na kaibigang si Emma, na anak din ng isang maharlikang pamilya, at nagulat siya nang marinig na nawalan siya ng trabaho sa unang araw pa lamang at iginiit na ang isang taong may kakaibang talento ay nararapat sa mas mahusay. Ang pagkarinig sa kanyang mga salita ay nagpapaalala kay Nawir ng kanyang kakayahang ipatawag ang dakilang pantas, isang sinaunang nilalang na kayang sumagot sa halos anumang tanong. Ngunit sa tuwing gagamitin niya ang kasanayan, sumasakit ang kanyang ulo na parang nasobrahan siya sa paggamit ng bawal na gamot. Ngunit pagkatapos, naalala ni Emma ang isang lumang kwento na nagsasabing ang maalamat na salamangkero na si Merlin ay gumaling mula sa matinding sakit ng ulo tuwing hinahalikan siya ng kanyang asawa. Kaya, iminungkahi niya na gawin din niya ito. Pumayag si Nawir, at nagpa siya ang dalawa na pumunta sa isang lugar na mas romantikong gawin ito. Nang mag-isa na sila, naghalikan ang dalawa, na ikinahiya ng ibang mga pangunahing karakter sa anime kung gaano kabilis kumilos si Nawir. At pagkatapos, tinawag niya ang dakilang pantas upang tanungin siya kung paano siya magiging sapat na malakas upang makapasa sa pagsusulit sa pasukan ng Hero Academy. Sinabi sa kanya ng pantas na kailangan niyang pumunta sa isang piitan sa mga bundok kung saan nakatago ang mga sikreto na magpapalakas sa kanya. Bigla, sumakit ang kanyang ulo, at masayang hinalikan pa siya ni Emma upang makatulong na mabawasan ang kanyang sakit ng ulo. At binigyan siya ng mas maraming pagkakataon na gamitin ang pantas upang makatulong sa kanyang paghahanda para sa piitan. Di nagtagal, narating niya ang piitan kung saan niya natagpuan ang isang napakagandang babae na may asul na buhok na nakakadena, at kinausap siya nito sa pamamagitan ng telepathy, hinihiling na hawakan ang noo nito. Nang magawa niya ito, siya mismo ang nagpakilala bilang si Olivia, isang adventurer na nasa antas Diyos na nakulong sa piitan 200 taon na ang nakalilipas. Inalok ni Nawir na palayain siya, ngunit mabilis siyang binalaan ni Olivia na ang pagsira sa mga kadena ay magdudulot ng isang sumpa na magpapadala sa kanya sa kabilang buhay. Gayunpaman, sinabi ni Olivia kay Nawir na masaya lang siya na may makakausap. At pagkatapos sabihin ni Nawir sa kanya ang tungkol sa kanyang pangarap na makapasok sa Hero Academy, nagpa siya siyang umasa dito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng ilan sa kanyang sariling pambihirang kakayahan. Sa pagdiin sa noo nito sa noo ni Nawir, nakatanggap si Nawir ng 3 kapangyarihan. At ang una ay ang paglikha, na nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng mga bagong kasanayan. Ang pangalawa ay bisto, na nagbibigay daan sa kanya na ilipat ang mga kakayahang iyon sa iba. At ang pangatlo ay editor, na nagbibigay daan sa kanya na baguhin ang mga umiiral na kasanayan kung kinakailangan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa kanya na ang bawat kakayahan ay kumukonsumo ng mga life points, na maaaring makuha sa pamamagitan ng pagpukpok sa pisngi ng isang magandang babae, pagkain ng masasarap na pagkain, or pagsali sa iba pang kasiyasang aktibidad. Gayunpaman, binalaan din niya si Nawir na kung maubusan siya nito, mawawala ang kanyang buhay. Sa pagsuri sa kanyang kasalukuyang katayuan, ipinapakita na mayroon siyang 550 life point, kaya sinabi ni Olivia kay Nawir na dapat niyang gamitin ang mga ito upang mag-eksperimento. Upang subukan ang kanyang mga bagong kakayahan, humarap si Nawir sa isang slime at gamit ang paglikha, lumikha siya ng isang bala ng bato at pinaputukan ang slime tulad ng isang emo boy na may masamang araw sa paaralan. Ang pagkawala ng mga life points ay nagpapapagod kay Nawir, kaya nabawi niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagpunta sa kalahati ng Alabama kasama ang kanyang babae. Kinabukasan,
Binisita ni Nawir si Olivia upang humingi ng isang kasanayan upang makatulong sa kanyang pagsusulit sa Hero Academy, at binigyan siya ni Olivia ng isang kakayahang tinatawag na Discern ng Eye, na nagpapahintulot sa kanya na suriin ang mga kakayahan at kondisyon ng mga tao at halimaw kapalit ng 300 life points. Pagkatapos ay nakatagpo ni Nawir si Emma, na dumating na nakasuot ng damit na magpapalaway sa sinumang lalaki. Nangailangan ng ilang life points, hiniling ni Nawir na yakapin si Emma, at malugod niya itong tinanggap, binigyan si Nawir ng parehong puntos at ilang matamis na puding action. Nang sapat na ang mga puntos, pinaganya ni Nawir ang Discern ng Eye, at nakita niya ang antas ni Emma at ang kanyang kondisyon na may sakit sa likod dahil sa pagkakaroon ng kambal na malalaking asset. Gamit ang editor, binawasan niya ang laki ng kanyang asset upang matulungan siya sa kanyang paninigas ng balikat, ngunit mabilis na hiniling ni Emma kay Nawir na ibalik sila sa normal. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula ang pagsusulit sa pagpasok sa Hero Academy, at inanunsyo ng instructor na ang bawat aplikante ay dapat bumuo ng mga pangkat na may 3 miyembro bago lumabas upang mangolekta ng mahahalagang materyales para sa halimaw. Dahil nagmula si Nawir sa isang mababang ranggong pamilya ng Maharlika, lahat ay tumatangging mapabilang sa isang pangkat kasama ang isang mababang uri ng basura. Ngunit nang tila madilim na ang lahat, sumulpat si Emma upang bumuo ng isang pangkat kasama niya at ipinaliwanag na huminto siya sa kanyang trabaho sa library upang makasama ito. Pagkatapos, pumayag ang isa pang Maharlika na nagngangalang Lenuri na maging ikatlong miyembro nila. Ngunit habang tinatrato niya si Emma ng may paggalang, minamaliit niya si Nawir at ininsulto ang kanyang katayuan bilang peasant. Nang magsimula ang pagsusulit, humiwalay si Lenuri at iginiit na mangaso ng mag-isa. Samantala, inutusan ni Nawir si Emma na manatili sa kanyang pwesto, at pumunta siya upang kumonsulta kay Olivia, na nagpaalam sa kanya na ang piitan ay may isang makapangyarihang halimaw sa ikatlong palapag. Sa pagkabigla ni Nawir, ito ay isang level 99 Dead Reaper, at napagtanto niya na siya ay tapos na. Dahil sa desperasyon, ginamit ni Nawir ang kanyang mga life points upang mapabagal ang paggalaw ng Reaper, at gamit ang kaunting puntos na natitira sa kanya, lumikha siya ng 1 metrong haba ng bala ng bato at ginawang Swiss kebab ang Dead Reaper. Kinabukasan, dinala ni Nawir ang halimaw sa pagsusulit, at ito ang nagbigay sa koponan ni Nawir ng pinakamataas na marka sa kasaysayan ng pagsusulit, na matagumpay na nagdala kay Nawir sa akademya, na ipinagmamalaki ng kanyang pamilya. Gayunpaman, natuklasan ni Nawir na ang pag-enroll ay nangangailangan ng nakakagulat na bayad sa matrikula na 300,000 ginto, na isa pang balakid para sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Nawir sa kanyang ama ang tungkol dito, umaasang nagpapanggap siyang salat at lihim na mas mayaman kaysa kay Elon Musk. Ngunit sinabi ng matandang talunan sa kanyang anak na salat ang kanyang ama, na napilitan si Nawir na harapin ito mismo. Kaya pumunta siya sa nakatagong piitan ni Olivia upang humingi ng payo, at unang iminungkahi ni Olivia na manghuli ng mga makapangyarihang halimaw sa loob ng piitan at ibenta ang kanilang mahahalagang materyales. Bagamat nakakaintriga si Nawir sa ideyang iyon, itinuro niya na ang isang tao mula sa isang mababang ranggong Maharlikang pamilya na biglang sumulpat na may dalang pambihirang halimaw, ay makakaakit ng hindi kanais-nais na atensyon, lalo na pagkatapos ng nangyari noong pagsusulit, kung saan kinailangan niyang kumbensihin si Lenuri na akuhan ang kredito sa pagkatalo sa nasawi na Reaper. Matapos mag-isip sandali, nagbigay si Olivia ng mas ligtas na alternatibo at inirekomenda na magparehistro si Nawir sa Adventurers Guild. Sinunod ang kanyang payo, tumungo si Nawir sa punong tanggapan ng guild, at sa sandaling pumasok siya sa loob, sinubukan siyang takutin ng isang adventurer, ngunit mabilis na hinayla ng receptionist ng guild, si Lula, si Nawir at tinanggap siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya kung paano gumagana ang guild, kung saan tumatanggap ang mga adventurer ng mga trabaho mula sa pagtitipon ng mga halamang gamot hanggang sa paglilinis ng mga mapanganib na halimaw. Habang kinukumpleto ang mga misyon ay pinapataas ang kanilang ranggo at nagbubukas ng mas kapaki-pakinabang na mga kahilingan. Sa panahon ng pagpaparehistro, isinulat ni Nawir ang mga kakayahan na taglay niya, at sa sandaling mabasa ni Lula ang listahan, bigla siyang nanlamig. Sinabi niya kay Nawir na ang mga kasanayang isinulat niya ay pagmamay-ari ng maalamat na adventurer na si Olivia, na ang mga nagawa ay naaalala pa rin sa buong guild, at may mga manloloko na maling nagsasabing nagmamana ng mga kapangyarihan ni Olivia, na itinuturing ni Lula na kawalang galang.
Sa pagtangging maniwala sa kakayahan ni Nawir, inilabas niya ang isang mahiwagang artifact na kilala bilang Discerning Tome, isang aklat na may kakayahang magbunyag ng tunay na kakayahan ng isang tao, at hinamon si Nawir na ibunyag ang kanyang mga kakayahan. Inalok pa niya na ipakita sa kanya ang kanyang asset protector at tawagin siyang Asukal de Papa kung mapatunayan ng aklat na nagsasabi siya ng totoo. Tinanggap ang hamon, inilagay ni Nawir ang kanyang kamay sa libro, at ipinakita ng aklat na nagsasabi nga ng totoo si Nawir, na ikinagulat ni Lula. Nang mapagtanto na natalo siya sa postahan, nahihiya si Lula na ipinakita sa kanya ang kanyang asset protector at tinawag siyang Asukal de Papa, na nagbigay kay Nawir ng ilang life points. Nang malutas ang hindi pagkakaunawaan, opisyal na naging miyembro ng E-rank si Nawir ng Odin Guild. Agad niyang tinanong kung may mga quest na makapagbibigay sa kanya ng 300 gold, at inirekomenda ni Lula ang paghuli ng ilang rainbow grasshopper, mga bihirang insekto na napakahalaga ngunit mahirap hanapin. Dahil dito, sinimulan ni Nawir ang misyon, ngunit bago siya magsimulang maghanap, ginamit niya ang kanyang kakayahang mag-edit upang lumikha ng headache immunity skill, na nagpapahintulot sa kanya na ipatawag ang dakilang sage habang binabawasan ang sakit na ay dudulot sa kanya ng sakit ng ulo. Pagkatapos ay isiniwalat ng sage ang eksaktong lokasyon ng isang rainbow grasshopper, at nang mahuli ito ni Nawir, biglang sumugod si Emma ng may inis, pinagalitan siya dahil sa pagsali sa Adventurers Guild nang hindi sinasabi sa kanya. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya ang pangako nilang magsasama magpakailanman, kaya iginiit niyang samahan siya mula ngayon, naniniwalang makakatulong siya sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanya na gamutin ang kanyang sakit ng ulo. Nang ipaliwanag ni Nawir na hindi na siya nakakaranas ng sakit ng ulo dahil sa kanyang bagong gawang immunity skill, labis na nalungkot si Emma, ngunit tiniyak sa kanya ni Nawir na maaari pa rin siyang halikan nito kahit kailan niya gusto. Nang marinig iyon, nagsalo sila sa isang madamdaming halik, at pagkatapos ay tinapos ang pagkolekta ng mga rainbow grasshopper bago bumalik sa guild. Doon, ginantimpalaan sila ni Lula ng isang supot ng ginto, halos sapat na para mabayaran ang bayad sa pagpapatala ni Nawir, at sinimulan niyang purihin si Nawir dahil sa pagiging maaasahan, inalok pa niya ito ng mas maraming quest kapalit ng karanasan sa kanyang trot skill. Mabilis na hinarang ni Emma ang malanding babaeng ito sa paglalayo pa at matatag na idineklara na mas matagal na niyang kilala si Nawir kaysa sa iba. Tumanggi si Lula na sumuko ng ganoon kadali, iginiit na bilang tagapayo ng guild ni Nawir, mayroon din siyang mahalagang lugar sa tabi niya. Ang kanilang pagtatalo ay nakakuha ng atensyon ng halos lahat sa guild hall, at sa halip na hayaang kumalat ang mga chismis, mabilis na pinakalma ni Nawir ang dalawang babae bago tinanggap ang kanyang susunod na atas. Sa pagkakataong ito, ang pakikipagsapalaran ay kinabibilangan ng pagtalo sa isang mapanganib na halimaw na kilala bilang malaking kuneho. Pagdating sa mga lugar ng Pangangaso, unang nakatagpo ni Nawir at Emma ang ilang goblin. Gamit ang Discerning Eye, nakita ni Nawir na sila ay mga lalaki, kaya gumamit siya ng bala ng bato upang tamaan ang kanilang mga bola-bola, na nagpahina sa Goblin Slayer. Biglang pumutok ang lupa sa ilalim nila nang magpakita ang napakalaking kuneho, na tinalo rin ang mga goblin. Nang makita ang mataas na antas ng halimaw, sinabihan ni Nawir si Emma na lumayo, ngunit tumanggi siyang gawin ito, sinabing matapos mapanood si Lula na lumapit kay Nawir, desperadong nais ni Emma na patunayan na kaya niyang tumayo sa tabi nito. Matapang na inatake ni Emma ang malaking kuneho gamit ang kanyang mahika at paggalaw, ngunit sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, gumanti ang malaking kuneho ng may napakalaking puwersa, na nawalan siya ng balanse bago naghanda na tapusin siya. Sakto ang reaksyon ni Nawir at nailigtas si Emma bago umatras sa isang ligtas na lugar. Doon, nagsimulang ipahayag ni Emma ang kanyang pagkadismaya dahil sa hindi sapat na lakas, at nalungkot si Nawir na makita siyang ganito. Kaya, ipinahayag niya sa kanya na mapapatibay niya ang mga kakayahan nito sa pamamagitan ng pag-edit ng kanyang kasanayan, ngunit kailangan niya itong gawin para sa kanya. Nang tanungin niya kung ano ito, hiniling niya na kagatin ang kanyang tainga, at habang nababalisa siya sa ideyang iyon, tinanggap niya ito, hinayaan siyang kagatin at pagbigyan ang sarili sa mabilisang pagkagat sa tainga. Binigyan siya nito ng mga life points, ngunit muling umatake ang malaking kuneho, at mabilis na nagtayo si Nawir ng isang napakalaking pader na bato upang harangan ang pagsalakay nito at i-upgrade ang kasanayan sa pakikipaglaban ni Emma.
Naramdaman ang pag-upgrade ng lakas, dinaig ni Emma ang kuneho gamit ang walang humpay na kombinasyon ng mga pag-atake bago ibigay ang mapagpasyang atake na sa wakas ay nagpabagsak sa higanteng kuneho. Pagbalik sa guild, ipinakita ni Nawir ang sungay ng kuneho bilang patunay na natapos na ang quest, at nang malaman ni Lula na si Emma mismo ang nagpabagsak nito, binati niya si Emma sa kanyang tagumpay, at tuluyang nawala ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Pagkatapos, iminungkahi ni Nawir na gawing hapunan ang napakalaking kuneho. Kaya, nang gabing iyon, nagdaos ang guild ng isang masiglang barbecue kung saan nagtitipon ang mga adventurer upang tamasahin ang piging, ipagdiwang ang matagumpay na quest, at batiin si Nawir sa pagkamit ng kanyang lugar sa Hero Academy. Napapaligiran ng mga kasama na ngayon ay tunay na gumagalang sa kanya, napagtanto ni Nawir na ang kanyang buhay ay nagsimulang magbago para sa ikabubuti, at tahimik niyang pinasalamatan si Olivia sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong habulin ang isang kinabukasan na minsan niyang pinaniniwalaang imposible. Kinabukasan, sina Nawir at Emma ay pumunta sa Hero Academy upang kumpletuhin ang kanilang pagpapatala. Habang tinatahak nila ang campus, nadaanan nila ang isang babaeng maharlika na napapaligiran ng mga attendant. Ipinakilala siya bilang si Maria Fiona Albert, ang anak na babae ng isang duke at isa sa mga pinakarespetadong estudyante ng akademya. Dahil sa kuryosidad tungkol sa kanya, palihim na ginamit ni Nawir ang kanyang mapagmasid na mata, ngunit sa halip na makita lamang ang kanyang mga kakayahan, natuklasan niya na nakatago sa ilalim ng pambihirang talento ni Maria ay isang makapangyarihang sumpa na aagaw sa kanyang buhay. Kinabukasan, nagising si Nawir na si Alice ay nasa kama nito na nagbibigay sa kanya ng kaunting pagmamahal dito at iginiit na gusto nitong gugulin ang bawat posibleng sandali kasama siya bago siya umalis papuntang paaralan. Pumasok ang kanilang ama sa silid sa tamang oras upang masaksihan ang interaksyon at mabilis niyang isinara ang pinto bago sumigaw sa takot sa bawal na nakita niya. Habang papunta sa akademya, nakatagpo ni Nawir si Emma na mabilis na kumapit sa kanya at natuwa na papasok sila sa parehong klase. Bago tumungo sa akademya, hiningi ni Emma ang kanyang pagbati sa umaga at pumunta sila sa isang tahimik na lugar para sa ilang masasarap na kaganapan, na nagbigay din kay Nawir ng ilang life points. Nang sa wakas ay makapasok sila sa kanilang silid-aralan, ang katayuan sa lipunan ng bawat estudyante ay ipinapakita sa pamamagitan ng badge na nakakabit sa kanilang uniforme at dahil ang tansong badge ni Nawir ay agad na nagmamarka sa kanya bilang isa sa pinakamababang ranggong maharlika na naruroon, ilang kaklase ang hayagang kinutya at hindi siya pinansin habang masayang binabati nila si Emma na palihim na nagnanais ng kanyang mga asset. Sakto namang pumasok si Maria sa silid-aralan kasama ang kanyang tapat na tagapag-alaga na si Amani at laking gulat ng lahat nang dumiretso si Maria kay Nawir at binati ito sa pangalan ng may mainit na ngiti. Agad na tumahimik ang silid dahil walang sino man sa mga estudyante ang nakakaintindi kung bakit ang anak na babae ng isang duke ay mabait na nakikipag-usap sa isang taong mula sa isang pamilyang baronet. Binati rin niya si Emma sa pangalan, at ang panunood kay Maria na nakikipag-ugnayan ng may labis na kabaitan ay lalong nagpalalim sa tanong ni Nawir na nagtataka kung bakit ang isang taong napakabait ay tahimik na nagdadala ng sumpa na nakatadhana para wakasan ang kanyang buhay. Kalaunan, sinimulan nila ang kanilang unang aralin sa kanilang guro, si Elna, na nagpakilala bilang isang dating asasin at kasalukuyang guro na gugustuhin ng sinumang lalaki na mag-aral. Ipinaliwanag niya na ang pagtagumpayan sa mga totoong labanan ay nangangailangan ng higit pa sa hilaw na lakas. Kaya, ang aralin ngayon ay tatutok sa mga diskarte sa pagtatanggol. Upang ipakita, tinawag ni Elna si Nawir sa harap ng klase at inutusan itong atakihin siya gamit ang lahat ng kanyang kakayahan. Gamit ang discern ay bago gumawa ng kanyang hakbang, natuklasan ni Nawir na si Elna ay level 232, na naglalagay sa kanya sa isang ganap na naiibang antas mula sa bawat estudyanteng naruroon. Kahit alam niyang imposibleng manalo, sumugod siya gamit ang kanyang espada ng buong bilis. Walang kahirap-hirap na naiwasan ni Elna ang atake gamit ang isang napakabilis na teknik sa paggalaw na tinatawag na backstep, at ipinaliwanag na matututunan ng buong klase ang kasanayang ito bago utusan si Nawir na iwasan ang susunod niyang pag-atake gamit ang mismong teknik na nasaksihan niya. Halos walang oras si Nawir para gumanti bago biglang nagpakita si Elna sa harap niya at nagdulot ng isang malakas na suntok sa kanyang tiyan, na nagpalipad sa kanya pabalik. Natigilan ang klase sa kanyang napakabilis na bilis,
Ngunit casual na pinagaling ni Elna ang kanyang mga pinsala at tiniyak sa lahat na walang estudyante ang magdurusa sa pangmatagalang pinsala habang nag-aaral. Pagkatapos, upang mapataas ang nakataya, inanunsyo niya na ang sinumang may kakayahang mag-master ng backstep agad-agad ay makakatanggap ng isang maanghang na gantimpala mula sa kanya. At ang pangako ay agad na nagudyok sa bawat lalaki sa klase na gawin ang kanilang makakaya. Samantala, pinagmasdan ni Nawir si Elna at napagdesisyonan na sa halip na lumikha ng isang ganap na bagong combat skill, na kukonsumo ng mas maraming life points, dapat niyang gamitin ang editor upang baguhin ang sarili niyang katawan upang magawa ang backstep. Nang umatake muli si Elna, nawala si Nawir sa huling posibleng sandali at perpektong naka-backstep. Ang matagumpay na pag-iwas ay nawalan ng masabi ang klase at maging si Elna ay humanga na may isang taong kayang makaintindi ng teknik ng napakabilis. Ipinaalala ni Nawir sa kanya ang kanyang pangako at sa kabila ng pagiging isang mersenaryo at asasin na sinanay sa loob ng maraming taon, masayang ipinaramdam ni Elna kay Nawir kung bakit ang kanyang asset ay itinuturing na isa sa mga pinakamahusay sa industriya. Ipinahiya ang mga pekeng plastic tulad ng ibang celebrity, na nagtapos sa pagkuha ni Nawir ng ilang life points habang si Emma ay nanunood lamang ng may paghihirap. Ang susunod na ehersisyo ay nangangailangan ng lahat na maghati-hati sa pares at agad na nagboluntaryo si Emma na makipagsosyo kay Nawir, ngunit tumanggi si Elna, na ipinaliwanag na ang mga estudyanteng mayroon ng malapit na relasyon ay dapat magsanay ng hiwalay. Sa parehong dahilan, ipinagbawal din si Maria na makipagpares kay Amani at agad na nagmadali ang isang noble na imbitahan si Maria, ngunit magalang niya itong tinanggihan. Pagkatapos ay ikinwento niya kung gaano niya ginagalang ang mga baronet dahil patuloy silang naglilingkod sa kaharian kahit nakakaunti ang pagkilalang natatanggap, hindi tulad ng mga matataas na maharlikang palaboy na nakaupo at walang ginagawa. Pagkatapos ng kanyang talumpati, hiniling niya kay Nawir na maging kasama niya sa pagsasanay, na malugod na tinanggap ni Nawir. Nagsimula ang pagsasanay kung saan kailangan nilang magsanay sa pagtatanggol laban sa pagkahagis, at nais na maging komportable si Maria. Nagboluntaryo si Nawir na mauna at inihanda ang sarili para sa pamamaraan. Gayunpaman, sa sandaling sinubukan ni Maria ang ehersisyo, biglang sumuko ang kanyang katawan, at nakatanggap si Nawir ng ilang fan service. Agad na sumugod si Amani upang suportahan siya habang inutusan siya ni Elna na samahan si Maria sa infirmary upang siya ay gumaling. Sa panunood ng insidente, nakumbinsi si Nawir na ang mahiwagang sumpa ay nakakaapekto na sa kanyang kalusugan. Sandali niyang pinag-isipang alisin ito mismo gamit ang editor, ngunit ang kinakailangang mga puntos sa buhay ay higit pa sa anumang mayroon siya ngayon. Sa halip, ipinatawag niya ang dakilang pantas at humingi ng pinakamabilis na paraan upang makakuha ng sapat na mga life points upang masira ang sumpa, at inutusan ng pantas si Nawir na tipunin ang lahat ng mga babae doon, ihanay sila, at maglaro ng asset poker kasama silang lahat, na isang ideya na mabilis na itinanggi ni Nawir. Gamit ang dakilang pantas, muli siyang nag-iwan sa kanya ng matinding sakit ng ulo, at kumilos lamang ayon sa likas na ugali, humarap si Nawir kay Emma at hinalikan siya sa buong paningin ng buong klase upang maibsan ang sakit. Nagulat ang lahat ng naroon, at galit na ipinaalala ni Elna sa kanya na nasa klase sila, kaya inutusan niya itong tumakbo paikot sa paaralan. Pagkatapos ng mga klase, dumiretso sina Nawir at Emma sa Odin Adventurers Guild upang maghanap ng ibang solusyon. Ipinaliwanag nila ang kalagayan ni Maria kay Lula, at tinanong kung mayroon mang maaaring magkaroon ng kapangyarihang alisin ang gayong nakakasawi na sumpa. Matapos mag-isip ng mabuti, naalala ni Lula ang isang dating kaibigan na nagngangalang Lona, isang babaeng may talento sa pagpapagaling at paglilinis na itinuturing na pambihira. Ngunit sinabi niya kay Nawir na halos hindi kailanman tinatanggap ni Lona ang mga kahilingan na alisin ang mga sumpa. Gayunpaman, ayaw sumuko ni Nawir, naalala kung paano siya tinatrato ni Maria ng may kabaitan sa kabila ng pagtatangi na nakapalibot sa kanyang katayuan sa lipunan, at hindi niya maaaring baliwalain ang isang taong may ganitong malupit na kapalaran. Determinadong suklian ang kabaitang iyon, hiniling ni Nawir kay Lula na tumulong sa pag-aayos ng isang pagpupulong kay Lona. Kalaunan, binisita ni Lula ang templo ng bayan, kung saan halos araw-araw na ginugugol ng sikat na banal na babaeng si Lona ang paggamot sa mga may sakit at nasugatan. Isang mahabang hanay ng mga nagpapasalamat na pasyente ang nasa labas ng gusali, bawat isa ay umaalis na mas malusog kaysa noong dumating sila.
Nang matagpuan ni Lula si Lona, nasa isang silid siya na nagpapahinga, pagod matapos harapin ang lahat ng kanyang mga pasyente, ngunit handa pa ring makarinig mula kay Lula. Samantala, bumalik si Nawir sa nakatagong piitan ni Olivia at natagpuan si Olivia na naiinis matapos itong tumigil sa pagbisita sa kanya ng ilang linggo. Matapos humingi ng tawad si Nawir nang hindi inaasahan, ipinaliwanag niya ang sitwasyon ni Maria at ang mahiwagang sumpa na tatapos sa kanyang buhay. Habang nakikinig ng mabuti, napagpasyahan ni Olivia na ang sumpa ay malamang na naipasa mula sa mga nakaraang henerasyon, at ang pag-alis ng isang bagay na ganoon kakomplikado ay lampas na sa kasalukuyang kakayahan ni Nawir. Tinatansya niya na ang pag-alis ng sumpa ay mangangailangan ng humigit kumulang 10,000 life points, isang napakalaking halaga na parang imposible para sa kanya ngayon. Dahil doon, naniniwala si Olivia na si Lona ang nananatiling pinakamagandang pagkakataon nila, naniniwala na bilang isang banal na babae, si Lona ay malamang na isang elf na may pambihirang kakayahan sa purification, nagmumungkahi pa nga na ang pagbasag sa pisngi ng isang elf ay magbibigay kay Nawir ng maraming life points. Pagkatapos ay tinanong ni Nawir ang pinakamahusay na paraan para makakuha siya ng 10,000 life points, at bumulong si Olivia sa kanyang tainga ng isang tusong ideya na kinasasangkutan ng ilang madulos na langis, 3 malagkit na atsara, 3 magandang babae, at mga kasanayan na nagpasikat kay Janissens. Na nagpamula kay Nawir bago aminin na nagbibiro lamang siya. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng isang mas mahusay na solusyon at sinabi sa kanya na gamit ang paglikha, makakagawa si Nawir ng isang kasanayan na tinatawag na Lucky Lecher, na nagkakahalaga lamang ng 300 life points upang malikha. Pagkatapos ay nilikha ito ni Nawir, at nang makipagkita siya kay Emma sa bayan, ang kasanayan ay nag-activate mismo, na lumilikha ng maliliit, maanghang, at mainit na aksidente na nangyayari sa lahat ng mga babae sa paligid ni Nawir, na nagbibigay sa kanya ng mga life points. Habang nakakatulong ito sa kanya na makakuha ng mga puntos, napagtanto rin ni Nawir na ang kakayahang ito ay madaling magpagulo sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Kaya, ginamit niya ang editor upang baguhin ang Lucky Lecher upang paminsan-minsan lamang itong mag-activate at hindi kailanman sa mga sitwasyon kung saan nakataya ang kaligtasan ng mga tao. Sa sandaling iyon, dumating si Lula kasama si Lona sa kanyang tabi, at sa sandaling makita ni Lona si Nawir, sinabi niya kay Lula na si Nawir ang kanyang tipo, cute at may matinding init sa ilalim. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanila at hiniling na sumama sa kanya para kumain. At sa sandaling lumayo siya, tiningnan ni Emma ang pangangatawan ni Lona at napagtanto na bukod sa laki ng asset, siya ay nahuhuli. Pagkatapos ay naupo ang grupo, at sa sandaling mabanggit ang pangalan ni Maria, nagbago ang ekspresyon ni Lona. Inamin niya na nasuri na niya ang sumpa ni Maria noon, at sa kabila ng pagkakaroon ng makapangyarihang mahika ng purification, sa huli ay tumanggi siyang gawin ang paggamot dahil ang sumpa ng kasawian sa ika-16 na taon ay hindi katulad ng anumang ordinaryong sumpa. Nang ipaliwanag ni Nawir na lumala ang kondisyon ni Maria at napakaliit na oras na ang natitira, yumuko si Lona sa pagkakasala. Malumanay na tiniyak ni Lula kay Lona na walang sino man ang sisihin sa kanya at nagumugol siya ng hindi mabilang na taon sa pagliligtas ng libo-libong buhay, at ang isang imposibleng kaso ay hindi nabubura ang lahat ng kanyang nagawa. Gayunpaman, naramdaman ni Nawir na may itinatago si Lona. At nang gumamit siya ng mapagmasid na mata, nakita niya ang kakayahan nito at nakita ang katotohanan, na maaaring alisin ni Lona ang sumpa ni Maria. Ngunit ang bawat paggamit ng kanyang kasanayan sa purification ay kumukonsumo ng bahagi ng kanyang sariling buhay. Napagtanto niya na ang sumpa ni Maria ay napakalakas kaya ang pag-alis nito ay magsasakripisyo ng sariling buhay ni Lona kapalit ng kay Maria. Pagkatapos umalis sa restaurant, hindi inaasahang nagpasya si Lona na handa siyang bayaran ang halaga kung nangangahulugan ito ng pagliligtas kay Maria. Gayunpaman, mabilis na hiniling ni Nawir na makausap siya ng mag-isa, at doon niya isiniwalat na alam niya ang nakatagong halaga ng kanyang kakayahan. Sa halip na akusahan siya ng kahit ano, pinasalamatan niya ito sa pasan ng ganoong pasanin ng tahimik. Inamin ni Lona na gusto niyang maging isang banal na babae tulad ng kanyang ina, na ginugol ang kanyang buong buhay sa pag-alis ng mga sumpa at pagpapagaling sa mga estranghero, kahit na alam niyang ang bawat kilos ay nagpapaikli sa kanyang sariling buhay. Kalaunan ay ibinigay ang lahat ng mayroon siya para sa iba,
Palaging naniniwala si Lona na ang pagsunod sa parehong landas ang tanging paraan upang parangalan ang alaala ng kanyang ina. Nagmadali ang grupo patungo sa ingay at natuklasan na ang bahagi ng isang nasirang pader ay gumuho, na malubhang nasugatan ang isang lalaki na nakulong sa ilalim ng mga guho. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Lona pasulong at ginamit ang kanyang mahika sa pagpapagaling, na nagpagaling sa bata. Ngunit pagkatapos, bumagsak si Lona at nasalo siya ni Nawir bago pa man siya bumagsak sa lupa. Sa pamamagitan ng nanginginig na mga kamay at takot na mga mata, tahimik na inamin ni Lona ang isang bagay na itinago niya sa lahat. Sa kabila ng pag-aalay ng kanyang buhay sa pagliligtas ng iba, takot siyang masawi. Ang pag-amin ay nagpatahimik sa lahat. Sa una ay mukhang galit na galit si Lula dahil itinago sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan ang isang masakit na lihim. Humakbang siya paarap na parang balak niyang pag-alitan si Lona, ngunit niyakap lamang siya nito. Pinipigilan ang kanyang mga luha. Sinabi ni Lula sa kanya na ang mga tunay na kaibigan ay hindi dapat magdala ng mga imposibleng pasanin ng mag-isa. Ang pagkakita sa kanilang ugnayan ay lalong nagpatibay sa determinasyon ni Nawir. Matapos maingat na suriin ang mga kakayahan ni Lona, napagtanto niya na maaari niyang gamitin ang editor upang baguhin ang kondisyon ng kanyang mga kasanayan sa purification. Sa halip na ubusin ang buhay ni Lona, ang kasanayang ito ay maaaring makaubos ng kanyang kayamanan. Gayunpaman, ang paggawa ng ganitong kalaking kalamangan ay nangangailangan pa rin ng napakalaking bilang ng mga life points, kaya ipinaliwanag niya ang mekanismo ng mga life points kina Lona at Lula, kabilang ang maraming paraan na kinukolekta niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagkain, mga gantimpala, at mga masiglang karanasan. Matapos mag-isip ng ilang sandali, biglang naalala ni Lula ang isang lingguhang kompetisyon na ginaganap ng isang lokal na maharlika, kung saan nag-aalok ito ng napakalaking premyong pera sa mga kampyon nito, sapat upang malutas ang maraming problema ng sabay-sabay. Ang pera ay maaaring maibalik ang anumang kayamanan na nawala ni Lona pagkatapos gamitin ang kanyang kasanayan, habang ang kaganapan mismo ay maaari ring magbigay kay Nawir ng mga pagkakataon upang makakuha ng karagdagang mga life points. Ang kompetisyon ay kilala bilang Harem Pride Festival, kung saan ang mga kalahok, na may pagmamalaking napapaligiran ng magagandang kasama, ay kailangang tiisin ang inggit ng isang madla na partikular na natipon upang ilabas ang kanilang mga pagkadismaya sa mga taong sapat na mapalad na magkaroon ng mga harem. Sa sandaling natapos ni Lula ang pagpapaliwanag ng mga patakaran, napagtanto ni Nawir na parang pagboboluntaryo na maging paboritong target ng lahat. Habang naghahanda si Nawir at ang kanyang mga kasama para sa kakaibang kompetisyon na maaaring magtakda ng kapalaran ni Maria, ang kalagayan ng maharlikang babae ay patuloy na lumala. Sa tabi ng kanyang tabi, tumanggi si Amani na umalis, tahimik na nananalangin na sana ay may dumating bago mahuli ang lahat. Samantala, dumating sina Nawir, Emma, Lula, at Lona sa arena kung saan ginaganap ang Harem Pride Festival. Doon, sa halip na ipagdiwang ang mga kalahok, nagtipon ang mga manonood upang kutsain sila. Habang binibigyan ng hurado ng marka ang bawat grupo batay sa kung gaano kainit ang harem, ang mga unang kalahok ay umakyat ng may kumpiyansa. Ngunit sa sandaling umakyat sila sa entablado, nagsimulang magliparan ang mga insulto mula sa lahat ng direksyon na parang mga hayop sa circo, na agad na sinira ang kanilang kumpiyansa. Nang ibunyag ng mga hurado ang isang nakakahiyang mababang iskor, ang natalong grupo ay umalis sa entablado ng lubos na napahiya. Marami pang mga koponan ang dumanas ng parehong kapalaran bago ang isang partikular na kaakit-akit na adventurer party mula sa isang karibal na guild ay nakakuha ng kahangahangang iskor na 2.7 puntos mula sa 3, na nagtatakda ng isang bagong benchmark para sa lahat. Nang makita kung gaano ka-demanding ang mga manonood, nagsimulang mawalan ng kumpiyansa si Emma. Ngunit hinay pa ni Nawir ang kanyang tainga at tiniyak sa kanya na nalampasan na nila ang mas mapanganib na mga hamon kaysa sa isang pulutong ng mga magagaliting manonood, hinihikayat siyang maging sarili lamang. Pagkatapos ng paghihikayat na iyon, biglang umakyat si Emma sa entablado, at sa sandaling makita siya ng lahat, nagsimulang bigyan siya ng papuri ng mga manunood, hinahangad na matikman nila ang kanyang Shajidi Shapopo. Sumunod si Lona sa entablado, sinasabing isa siyang doktor na kayang magpagaling ng anumang sakit, lalo na ang may kinalaman sa pag-ibig, at lahat ay naghiyawan sa kanya.
Pagkatapos, ipinakilala ni Lula ang kanyang sarili bilang receptionist na gugustuhin ng sinumang adventurer, dahil gustong-gusto niyang tulungan ang kanyang mga kliyente sa maraming paraan, na hinahangaan ang mga manunood at ang mga hurado habang buong pagmamalaking kinakatawan ang Odin Adventurers Guild. Pagkatapos, nakakuha ang kanilang grupo ng 2.925 puntos, na sinira ang nakaraang record ng kompetisyon. Ngunit habang nagdiriwang sila, ipinakita nito na hindi pa tapos ang lahat. Inanunsyo ng host ng kaganapan ang pangalawang hamon na binubuo ng tatlong maiikling senaryo na idinisenyo upang subukan kung gaano kakumbinsi ang relasyon ng bawat grupo. Pagkatapos ay nag-usap ang mga babae sa pagitan nila at nagpasya na magpursigi ng husto upang manalo sa kompetisyong ito. Ang unang senaryo ay naglalarawan kay Nawir na nanginginig sa isang nagyayelong gabi at walang pag-aalinlangan, pinanatili siyang mainit ni Emma, Lona, at Lula habang hinahayaan din siyang maranasan kung ano ang pakiramdam ng isang mundo ng puding, na nagpapainggit sa mga manunood. Ang pangalawang senaryo ay nagpapakita kay Nawir na nagkasakit at sina Lula at Emma ay marahang hinahaplos siya habang maingat na pinapakain siya ni Lona ng isang piraso ng tinapay at nag-aalok ng mga nakakaaliw na salita upang makumplito ang isang eksena na nakakaantig na kahit ang hukom ay hindi may tago ang kanyang inggit. Pagkatapos ay dumating ang huling hamon kung saan dapat nilang kumbansihin ang lahat na kinakatawan nila ang pinakadakilang harem na may isip. Sinusubukan pa rin ni Nawir na malaman kung ano ang gagawin nang biglang yumuko ang tatlong babae at hinalikan siya, na ikinagulat niya at agad na sumabog ang stadium sa mga sigaw ng kawalan ng paniniwala. Sa pagsasabi na dapat sila ang mga iyon, nagpasya ang hukom na sila ang nanalo at binigyan sila ng premyong pera, tinitiyak na magkakaroon ng sapat na pera si Lona kahit na magtagumpay ang plano ni Nawir habang si Nawir ay nakakakuha ng napakalaking life points mula sa lahat ng nangyari sa kompetisyon. Sa kabilang bayan, ang kalagayan ni Maria ay umabot sa pinakamasamang punto nito. Habang nakahiga siya sa kama at nahihirapang manatiling may malay, pinag-iisipan niya ang sumpa na gumugulo sa kanyang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Noong unang panahon, tinalo ng isa sa kanyang mga ninuno ang isang makapangyarihang mangkukulam na tumugon sa pamamagitan ng paglalagay ng sumpa sa kanilang lahi. Ngunit sa halip na maapektuhan ang bawat inapo, pipili ito ng isang biktima sa mga susunod na henerasyon ng sapalaran. Bagamat minsang kinwestiyon ni Maria kung bakit siya pinili ng tadhana, kalaunan ay tinanggap niya na kung maikli lang ang kanyang buhay, gusto niyang gugulin ang bawat natitirang araw na mamuhay ng may pagmamalaki bilang anak ng duke. Nang gabing iyon, sa wakas ay nakarating sina Nawir at ang iba pa sa ari-arian ng mga Albert at natagpuan nila roon si Amani na umiiyak. Tinanong niya si Nawir kung bakit siya naroon at ipinaliwanag niya kung paano niya nakita ang sumpa ni Maria at ngayon ay naroon upang iligtas siya. Mabilis niyang sinamahan ang lahat sa silid ni Maria kung saan agad na nakilala ng mga magulang ni Maria si Lona bilang ang banal na babae na dati ay tumanggi sa kanilang kahilingan para sa tulong. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Lona ang katotohanan tungkol sa sumpa at kung paano ito magiging dahilan ng kanyang sariling buhay. Nang marinig iyon, naunawaan ng mga magulang at tumanggi silang pilitin siyang pagalingin si Maria, ngunit pagkatapos ay isiniwalat ni Nawir ang solusyon na kanilang natuklasan ng magkasama. Gamit ang kanyang kakayahan sa pag-edit, binago niya ang kondisyong nakakabit sa kasanayan sa purification ni Lona. Sa halip na ubusin ang kanyang buhay, ang pamamaraan ay uubusin na ngayon ang kanyang kayamanan, na magbibigay daan sa kanya upang may segawa ang ritual ng hindi isinasakripisyo ang kanyang buhay. Nang marinig iyon, bumalik ang pag-asa sa silid, at sinabi ni Amani kay Nawir kung paano palaging pinaghihinalaan ni Maria si Nawir na ang tunay na bayani na tumalo sa Dead Reaper noong pagsusulit sa pasukan, at kung paano niya ito hinangaan mula noon. Nang sandaling iyon, nagising si Maria at tinanong si Nawir kung bakit niya gagawin ang mga pambihirang pagsisikap para sa isang taong halos hindi niya kilala. Sinabi sa kanya ni Nawir na noong hinusgahan siya ng lahat dahil sa kanyang ranggo, si Maria ang unang maharlika na tinatrato siya ng may tunay na kabaitan. Binati niya ito ng walang pagtatangi at pinili pa niya ito bilang kanyang kasama sa pagsasanay. Ang mga simpleng gawaing iyon ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa kanyang may isip, at ang pagtulong sa kanya ngayon ay ang paraan lamang niya upang ibalik ang kabaitang iyon. Nakita niya na mahina si Nawir, at ipinaliwanag niya na ang solusyon ay ginamit ang karamihan sa kanyang mga life points, na nag-iiwan sa kanya ng pagod.
Dahil sa pagnanais na tumulong sa abot ng kanyang makakaya, marahang hinalikan siya ni Maria, na ikinagulat ng lahat ng nanunood, at hinayaan siyang gumaling. Pagkatapos, humakbang si Lona pasulong at sinimulan ang ritual ng purification. Mariing nilalabanan ng sumpa ang pag-alis, na nagdulot ng matinding sakit kay Maria habang ibinubuhos ni Lona ang bawat onsa ng kanyang banal na kapangyarihan sa spell. Sa wakas, ang madilim na enerhiya ay nabasag sa nakasisilaw na liwanag ni Lona at tuluyang naglaho. Agad na sinuri ni Nawir ang kalagayan ni Maria nang may mapagmasid na mata at ipinaalam sa lahat na tuluyan nang nawala ang sumpa. Gamaan ang silid ng yakapin ng mga magulang ni Maria ang kanilang anak na babae, habang hindi na mapigilan ni Amani ang kanyang mga luha. Puno ng pasasalamat, ipinangako ni Maria kay Nawir na hindi niya malilimutan ang ginawa nito para sa kanya. Habang paalis ang grupo sa mansyon, nagpalitan ng tingin sina Emma at Lula. Alam na si Maria ay isa na naman sa kanilang karibal. Ngunit sumugod si Lona at inamin na nahulog na rin siya kay Nawir. Kinabukasan, bumalik si Nawir sa nakatagong piitan ni Olivia upang sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari, at nagpasalamat siya sa tulong nito. Pagkatapos ay sinabi ni Olivia kay Nawir na nararamdaman niya ang lahat ng halik na natanggap niya, at pakiramdam niya ay karapat-dapat din siya rito. Nahihiyang iginiit ni Nawir na natural lang ang mga sandaling iyon, ngunit ayaw palampasin ni Olivia ang bagay na iyon. Sa kabila ng kaba, yumuko si Nawir at marahang hinalikan siya sa noo. Habang tinatanggap ito ni Olivia, lubos niyang inaasahan ang mas maraming halik mula rito sa hinaharap. Matapos mailigtas ang buhay ni Maria, binigyan ng kanyang mapagpasalamat na mga magulang ang bawat miyembro ng grupo ni Nawir ng gantimpalang 100 milyong ginto, na nag-iwan sa kanila na walang masabi. Agad na nagpasya si Lona na gamitin ang kanyang bahagi upang mapabuti ang kanyang klinika upang matulungan niya ang mas maraming tao. Habang si Nawir ay nagtataka kung ano ang dapat niyang gawin sa napakalaking halaga ng pera. Nang ipakita niya ang masa sa kanyang pamilya, nagulat ang kanyang ama at nagsimula siyang mag-isip ng hindi mabilang na mga paraan upang maparami ang pera. Ngunit mabilis na inilipat ni Nawir ang usapan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng kanyang plano na ipuhunan ito sa isang lehitimong negosyo. Nagtipon ng buong pamilya sa paligid ng mesa upang pag-usapan ang ideya mula sa mga posibleng lokasyon ng tindahan, kung anong mga uri ng paninda ang dapat nilang ibenta, at kung paano dapat pamahalaan ang tindahan. Pumayag ang ama ni Nawir na asikasuhin ang mga papeles at maghanap ng angkop na gusali, habang nagboluntaryo si Alice na bantayan siyang mabuti upang matiyak na ang ipon ng pamilya ay mananatili sa tamang lugar. Habang isinasagawa ang mga paghahanda, nagpasya si Nawir na oras na para maghanap ng mga bagay na ibebenta sa kanilang tindahan, kaya pumunta siya sa piitan. Doon, pinuntahan niya si Olivia at napansin ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Nanatili itong tahimik at hindi tumugon nang batiin siya nito. Sa pag-aakalang nakatulog na siya, dahan-dahan siyang hinawakan ni Nawir, ngunit biglang humagalpak ng tawa si Olivia, na nagpapakita na pinagtritripan lang niya ito. Ipinaliwanag ni Nawir na kailangan niya ng mga bihirang materyales para sa kanyang magiging tindahan, kaya inirerekomenda ni Olivia na gumawa ng 2 kapaki-pakinabang na kasanayan bago siya mag-explore ng mas malalim sa piitan. Ang una ay isang kakayahang portal na nagbibigay daan sa kanya na agad na maglakbay sa pagitan ng mga palapag ng piitan na napuntahan na niya, bagamat magagamit lamang ito minsan bawat oras. Ang pangalawa ay ang blinding light, isang simpleng pamamaraan na pansamantalang bumubulag sa mga kalapit na kaaway at lumilikha ng mga pagkakataon upang makatakas sa mga mapanganib na sitwasyon. Agad na nilikha ni Nawir ang parehong kasanayan at ginalugad ang piitan. Nang makarating siya sa ika-5 palapag, nakakita siya ng mga bangkay ng mga halimaw at napagtanto niyang natalo sila. Bigla, isang napakalaking itim na leon ang tahimik na nagpakita sa likuran niya. Instinktibo niyang pinaandar ang mapagmasid na mata, para lamang matuklasan na ang impormasyon ng nilalang ay hindi matukoy. Dahil sa pagkabalisa, naghanda si Nawir na tumakas sa pamamagitan ng paggamit ng blinding light at portal ng magkasama. Gayunpaman, mahinahong hiniling sa kanya ng leon na huminto at sinabing gusto niyang makipag-usap. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Tor Amaro at ipinaliwanag na wala siyang balak na saktan si Nawir. Sa halip, humingi siya ng tulong sa paghahanap ng isang taong mahalaga.
Dahil nagtitiwala sa katapatan ng halimaw, sumang-ayon si Weir, at habang magkasama silang naglalakbay, ipinaliwanag ni Tor Amaro na ilang siglo na ang nakalilipas nang pumasok siya sa piitan kasama ang kanyang pinakamalapit na kaibigan, isang elf na nagngangalang Visual. Bago ginalugad ang ika-6 na palapag, inutusan ni Visual si Tor Amaro na manatili dahil ang mas mababang palapag ay naglalaman ng mga nakakasawi na bitag, na nangangakong babalik. Matapat na tinupad ni Tor Amaro ang pangakong iyon sa loob ng 350 taon, at halos hindi makapaniwala si Weir na may makapaghihintay ng ganoon katagal, ngunit sumagot lamang si Tor Amaro na ang isang pangako sa pagitan ng mga magkaibigan ay hindi dapat masira. Dahil mas matagal ang buhay ng mga elf kaysa sa mga tao, patuloy siyang umaasa na baka buhay pa si Visual. Dahil naantig sa kwento, nangako si Weir na hahanapin si Visual sa ika-6 na palapag. Doon, mas madilim ang lugar kaysa sa aking kinabukasan, kaya naman gumawa si Weir ng kasanayan sa night vision bago sumulong. Hindi nagtagal, nakatagpo siya ng mga kakaibang nilalang na undead na may kakayahang hatiin ang kanilang mga katawan habang hinahabol ang mga nanghihimasok. Dahil sa kanilang dami, umatras si Weir sa isang inabandunang silid at matiyagang naghintay hanggang sa tuluyang makaalis ang kawan. Nang humakbang siya pabalik sa pasilyo, napansin niya ang isang zombie na nakatalikod, at ang isang ito ay kakaiba ang pakiramdam. Gamit ang mapagmasid na mata, natuklasan niya na ang undead figure na ito ay si Visual pala. Sa halip na agad na umatake, lumikha si Weir ng isang bagong-bagong restoration skill na kayang ibalik ang isang undead creature sa orihinal nitong anyo. Ang spell ay kumonsumo ng napakaraming life points, ngunit ilang sandali pa ay naglaho ang sumpa, at ibinalik si Visual sa kanyang tunay na sarili. Matapos makabawi mula sa pagkabigla, nakinig si Visual habang ipinapaliwanag ni Weir ang lahat ng nangyari. Nang malaman niyang naghintay si Tor Amaro ng daan-daang taon kung saan mismo sinabi sa kanya, napaluha ang elf. Naalala niya kung paano nagsimula ang hindi inaasahang pagkakaibigan, kung saan iniligtas siya ni Tor Amaro mula sa isang makapangyarihang halimaw bago sinubukang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay ng mag-isa. Sa halip, inanyayahan ni Visual ang nag-iisang halimaw na maglakbay ng magkasama, at ito ang unang pagkakataon na may nag-alok kay Tor Amaro ng tunay na pagkakaibigan. Kalaunan ay pumasok ang dalawa sa piitan upang maghanap ng isang bihirang kayamanan na inaasahan ni Visual na maiuwi sa babaeng mahal niya. Sa kasamaang palad, nagkahiwalay sila at si Visual ay naging biktima ng sumpa na nagpabago sa kanya bilang isang nilalang na walang kasawian. Walang pag-aaksaya ng oras, inakay ni Weir si Visual pabalik sa ika-5 palapag at mabilis na niyakap ng elf ang leon pagkatapos ng maraming siglong pagkakahiwalay. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Visual sa pagpapahintay kay Tor Amaro ng matagal, habang si Tor Amaro ay nakangiti lamang sa ginhawa na sa wakas ay buhay na ang kanyang kaibigan. Bagamat gustong-gusto nilang ipagpatuloy ang paglalakbay ng magkasama, kailangang umuwi si Visual at ang liblib na tinubo ang bayan ng mga elf ay hindi tumatanggap ng mga tagalabas, ibig sabihin ay oras na para maghiwalay sila ng landas. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Tor Amaro na ang pagkaalam na nakaligtas siya ay higit pa sa sapat. Gamit ang portal, ligtas silang sinamahan ni Weir pabalik sa pasukan ng piitan. Bago umalis, nangako si Visual na balang araw ay babalik siya upang bisitahin muli ang kanyang dating kaibigan. Habang nawawala ang elf sa malayo, tahimik na humingi ng paumanhin si Tor Amaro at naglakad pabalik sa piitan ng mag-isa. Nang maramdamang may mali, sinundan siya ni Weir at natagpuan ang maamong leon na hindi napigilan ang kanyang mga luha pagkatapos magpaalam sa nag-iisang kaibigan na kanyang nakilala. Ipinaalala sa kanya ni Weir na ang pagdadalamati ay hindi nagpapahina sa kanya, ngunit pinatutunayan nito kung gaano kahalaga ang pagkakaibigang iyon. Pagkatapos, iniabot ni Weir ang kanyang sariling kamay sa pagkakaibigan, sinabi kay Tor Amaro na walang dahilan para gumugol ng isa pang malungkot na siglo sa paghihintay sa loob ng isang madilim na piitan. Mula ngayon, mayroon na siyang lugar kung saan siya nabibilang at tinanggap ito ni Tor Amaro. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming siglo, iniwan niya ang piitan hindi bilang tagapag-alaga nito, kundi bilang kasama ng isang tao. Nang iuwi siya ni Weir, agad na sinalubong ni Alice at ng iba pang miyembro ng pamilya ang napakalaking leon. Ipinakilala ni Weir si Tor Amaro bilang magiging tagapag-alaga ng kanilang tindahan ng mga gamit para sa halimaw, isang papel na akmang-akma para sa kanilang pansamantalang seguridad.
Habang naninirahan si Tor Amaro sa kanyang bagong tahanan, napagtanto niya na kahit na natapos na ang isang kabanata ng kanyang buhay, nagsisimula pa lamang ang isa pa. Pagkalipas ng ilang mapayapang araw, papunta na si Nawir sa paaralan at nakatagpo si Emma, na gaya ng dati ay binibigyan siya ng kaunting kaganapan para sa ilang life points. Sa paaralan, nakahinga ng maluwag si Nawir nang makitang nakabangon muli si Maria matapos makabawi mula sa kanyang sumpa, ngunit nagulat nang marinig na may pagsusulit. Pagkatapos ay inanunsyo ni Elna na ang pagsusulit ay tatagal ng 3 araw at ang bawat estudyante ay dapat magtipon ng 3 bihirang materyales para sa halimaw, buntot ng butiki, sungay ng unicorn, at ngipin ng dragon. Ang sinumang babagsak ay hindi masisiyahan sa bakasyon sa tag-init dahil sa halip ay maiipit sila sa remedial training. Habang nanananghalyan, iniisip ni Emma kung saan sila makakahanap ng mga bihirang materyales na ganito, ngunit naalala ni Nawir ang isang taong mas nakakakilala sa mga halimaw kaysa sa iba, si Lula. Tumungo ang dalawa sa Odin Guild ngunit dumiretso sa isang mainit na pagtatalo, kung saan sinisigawan ni Lula ang isa pang receptionist na nagngangalang Sera. Ayon kay Lula, ninanakaw ni Sera ang mga adventurer na nakatalaga sa kanya sa pamamagitan ng pag-akit sa kanila palayo. Tumugon si Sera ng may inosenteng ngiti, na sinasabing marahil ay hindi sapat ang kasanayan ni Lula para panatilihin ang kanyang mga kliyente, binanggit pa nga na ang kanyang mukha bilang aso ay hindi sapat para panatilihin sila. Nabunyag na ang guild ay nagpapatakbo sa isang sistema ng pagraranggo kung saan ang mga receptionist ay kumikita ng mga puntos batay sa mga nagawa ng mga adventurer na kanilang sinusuportahan. Ang mas mahusay na gumaganap na mga adventurer ay nangangahulugan ng mas mataas na mga marka, at iginiit ni Lula na gumagamit si Sera ng mga maruruming trick para nakawin ang mga adventurer ng ibang mga receptionist. Habang mahinahong itinatanggi ni Sera ang bawat paratang, dahil sa wana, hinamon ni Lula si Sera sa isang kompetisyon. Kung mananalo si Lula, dapat tumigil si Sera sa pagnanakaw ng mga adventurer mula sa lahat. Tinanggap ni Sera ngunit itinaas ang pusta na kung mananalo siya, si Nawir ay magiging personal niyang adventurer. Pagkatapos, lumapit si Sera kay Nawir at sinimulang gamitin ang lahat ng kanyang arsenal sa panlilinlang. Ang kanyang mapang-akit na pag-uugali ay halos mabigla sa kanya, kaya agad na ginamit ni Nawir ang kanyang mapagmasid na mata at nakita na ang bawat isa sa mga kasanayan ni Sera ay umiikot sa alindog, tukso, at manipulasyon. Nang tuluyang umalis si Sera, humingi ng tawad si Lula sa paghila kay Nawir sa isang tunggalian. Tiniyak sa kanya ni Nawir na habang alam ni Sera kung paano tuksuhin ang mga tao, wala siyang balak na iwanan ang taong palaging sumusuporta sa kanya. Ikinwento rin niya kay Lula ang tungkol sa pagsusulit sa akademya, napagtanto na ang pagtitipon ng mga bihirang materyales ng halimaw ay makakatulong sa kanyang mga marka at saranggo ng receptionist ni Lula ng sabay. Kaya, masayang nagboluntaryo si Lula na sumali sa ekspedisyon. Agad na nagsimulang magtrabaho ang tatlo. Kinalekta nila ang buntot ng isang taong butiki, kinuha ang sungay ng isang unicorn, at nagsimulang maghanda para sa pinakamahirap na layunin sa lahat, ang pagtalo sa isang dragon sa lupa. Sa halip na sumugod ng walang ingat, nagpasya silang gamitin ang bahagi ng perang natanggap nila mula sa pamilya ni Maria at bumili ng ilang sibat. Gumugol din si Nawir ng mga life points sa paglikha ng isang pansamantalang pagpapahusay sa pagpaslang ng dragon na nagpapalakas sa kakayahan sa pakikipaglaban niya, ni Emma, at ni Lona. Habang dinadala sila ni Tor Amaro sa mga bundok, sa wakas ay narating ng grupo ang teritoryo ng dragon. Ipinatawag ni Nawir ang dakilang pantas upang hanapin ang pinakamalapit na dragon, at nang sumakit ang kanyang ulo, pinagaling ito ni Emma gamit ang ilang magagandang pakikipagbuno, na iniwan si Lona na nakatitig sa ganap na kawalan ng paniniwala matapos malaman na kinakailangan ito. Kasunod ng plano, gumugol ang tatlo ng maraming oras sa paghuhukay ng isang napakalaking hukay at nilagyan ito ng mga matutulis na tulos bago nagtago. Nang handa na ang lahat, lumapit si Nawir sa kuweba ng dragon at naghagis ng bato sa kuweba. Nagising ang napakalaking dragon sa lupa at sinugod siya na may mga batong lumabas mula sa bibig nito habang desperadong umiiwas si Nawir sa kagubatan, at dinala ito diretso sa bitag. Gaya ng plano, bumagsak ang dragon sa nakatagong hukay, at hindi nag-aksaya ng oras sina Emma at Lona na tinusok ang kanilang mga sibat sa mga mata nito, na bumulagta sa halimaw. Ang galit na halimaw ay nagwala ng ligaw, halos dinurog si Nawir sa ilalim ng mga bumabagsak na bato,
ngunit si Lona ay nagbigay ng pangwakas na atake sa pamamagitan ng pagtusok ng kanyang sibat sa lalamunan nito. Dahil natalo ang dragon, itinago ni Nanawir at Emma ang mga materyales na kailangan para sa pagsusulit sa akademya habang ibinibigay ang natitirang mga bahagi ng halimaw kay Lula, na lubos na nagpapataas ng kanyang score sa receptionist. Pagbalik sa guild, ang higanteng bangkay ng dragon ay nag-iwan sa lahat ng walang masabi. Matapos kalkulahin ang mga puntos, inanunsyo ng guildmaster na nakakuha si Lula ng napakalaking lamang. Ngunit pagkatapos, isinumite ni Sera ang kanyang sariling mga natapos na quest. At nang may dagdag ang kanyang mga puntos, muli niyang nalampasan si Lula. Pagkatapos ay kinutya niya ang pagkatalo ng kanyang karibal, ngunit napansin ni Nawir ang isang bagay na nakakagambala. Nakita niya ang mga adventurer ni Sera na naglalakad papasok sa guild, mukhang pagod na pagod, halos parang mga walang buhay na zombie. Sa halip na magpasalamat sa kanila, nangako na lang si Sera na gagantimpalaan sila sa pamamagitan ng pagpapalit-palit sa pagtusok ng kanyang mga asset. Dahil sa pagkatalo, hinayla ni Lula si Nawir sa isang pribadong silid. At habang nahihiya, inabutan niya ito ng isang gawang bahay na kupon na nagpapahintulot sa kanya na hawakan siya kahit saan. Ipinaliwanag niya na naniniwala siyang dapat suportahan ng isang receptionist ang kanyang mga adventurer sa anumang paraan na kaya niya, kahit na nangangahulugan ito ng pagpapahiya sa kanyang sarili. Pagkatapos ay umakyat siya sa kandanggan nito at sinubukang aliwin ito sa sarili niyang mahirap na paraan, umaasang maaari siyang maging isang taong karapat-dapat sa kanyang tiwala. Gayunpaman, pinigilan siya ni Nawir at sinabi kay Lula na hindi niya kailangang pilitin ang sarili na makipagkumpetensya kay Sera ng ganito, dahil natulungan na niya ito ng higit pa sa sapat. Dahil naantig sa kanyang katapatan, pinasalamatan siya ni Lula ng isang malambot na halik bago sila muling sumama sa iba. Nang araw na iyon, bumalik si Nawir kay Olivia para sa payo. At matapos marinig ang tungkol kay Sera, inirekomenda ni Olivia na tuklasin ang mahiwagang ikapitong palapag ng piitan, isang nakatagong bonus na lugar na sinasabing naglalaman ng mga natatanging mahahalagang kayamanan. Bago siya umalis, nagmungkahi siya ng ilang bagong kakayahan na magpapadali sa mga laban sa hinaharap. Lumikha si Nawir ng elemental na mahika para sa apoy, tubig, at kidlat, pagkatapos ay natuto ng isang espesyal na kasanayan sa pagsasanib ng mahika na nagpapahintulot sa kanya na pagsamahin ang maraming spell sa ganap na mga bagong pag-atake. Pagkatapos ay bumalik siya sa piitan, kung saan nakatagpo niya ang isang kawan ng mga zombie, hinaluan ang kanyang bala ng bato ng banal na asul na apoy, agad na tinalo ang kanyang mga kaaway. Pagkatapos, nakarating si Nawir sa mahiwagang ikapitong palapag at natuklasan ang isang magandang kagubatan sa ilalim ng lupa na puno ng sikat ng araw na tumatagos sa mga puno, na nagpaparamdam sa kanya na parang ibang-iba ang mundo. Habang maingat siyang humahakbang papasok sa kagubatan, walang kamalay-malay, isang misteryosong babaeng may berdeng buhok ang nagmamasid sa kanya. Bigla, nakita niya ang isang grupo ng mga lobo na nilalamon ang kanilang pinakabagong biktima. Matapos suriin ang kanilang mga antas, agad niyang napagtanto na mas malakas sila kaysa sa kanya, ibig sabihin ay gagawin nila siyang giniling. Pinahahalagahan pa rin ang kanyang buhay, naghanap siya ng ibang ruta, at doon niya nakilala ang isang misteryosong babaeng may berdeng buhok. Binati niya ito, at napansin ni Nawir na halos kamukhang kamukha niya ang isang mas batang bersyon ni Emma, na agad na nagpaalala sa kanya ng kanilang pangako noong bata pa sila na laging magkasama at ang hairpin na minsan niyang ibinigay sa kanya. Nagpakilala ang babae bilang isang dryad at desperadong humingi ng tulong sa kanya. Nang makitang nag-aalangan si Nawir, lumuhad pa siya sa harap niya, nagmamakaawa na masasawi siya kung walang magliligtas sa kanya, kaya pumayag si Nawir na pakinggan siya. Ipinaliwanag niya na ang tunay niyang katawan ay isang napakalaking sinaunang puno, habang ang babaeng nakatayo sa harap niya ay espirito lamang nito. Dahil sa isang kakayahang tinatawag na forest sensitivity, napapansin niya ang lahat ng nangyayari sa buong kagubatan at nasulyapan pa niya ang mga kakaibang kakayahan ni Nawir kanina. Tinanong ni Nawir kung ang hitsurang ito ang tunay niyang anyo, at inamin ng dryad na siya ay nagbago lamang sa pinaniniwalaan niyang paboritong uri ng babae ni Nawir. Iniwan siyang lubos na napahiya nang mapagtanto niya na ang ibig sabihin nito ay ang pangarap niyang babae ay si Emma.
Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Dory at ipinaliwanag na isang napakalaking gininto ang bubuyog ang namugad sa tabi ng kanyang tunay na puno, at sa tuwing kakain ito sa puno, nararanasan ni Dory ang sakit mismo, at kung magpapatuloy ito ng mas matagal, siya at ang puno ay masasawi. Bilang kapalit ng pagkatalo sa halimaw, nangako siyang ipapakita ang nakatagong kayamanan at ipapakita kay Nawir ang daanan patungo sa ikawalong palapag. Pagkatapos ay dinala niya ito sa kanyang tunay na katawan, kung saan nakita ni Nawir ang gininto ang bubuyog. Sa sandaling tiningnan niya ang stats nito, lumiit ang kanyang mga buto, nakitang nalampasan siya ng bubuyog sa antas. Nang makita ang kanyang ekspresyon, malungkot na humingi ng tawad si Dory sa paghingi ng imposible at iginiit na mas ligtas siya kung lalayo na lang siya. Habang patuloy na nauubos ng bubuyog ang kanyang lakas ng buhay, nahihirapan si Dory na manatiling nakatayo, at ang panonood sa kanyang pagdurusa ay labis na nagpapaalala kay Nawir ng mga taong pinapahalagahan niya. Dahil sa pagkadismaya sa kanyang sariling kahinaan, kinagat niya ang kanyang labi ng sapat na lakas para madyugo. Nang marinig ang pangako niyang hindi niya ito pababayaan, marahang niyakap siya ni Dory bago dinilaan ang dugo mula sa kanyang nasugatang labi bilang pasasalamat. Ang hindi inaasahang kilos ay agad na nagpanumbalak ng malaking halaga ng kanyang mga life points. Dahil doon, nagmadaling bumalik si Nawir kay Olivia para humingi ng payo. At nang marinig niya ang tungkol sa gininto ang bubuyog, sinabihan niya itong iwanan ang kanyang misyon, siguradong magtatapos ito sa kanyang kasawian. Gayunpaman, tumanggi si Nawir na talikuran si Dory, at nang makita ang kanyang determinasyon, ipinakita ni Olivia ang isang kakayahang tinatawag na target, na maaaring mag-redirect ng agresyon ng mga kalapit na kaaway patungo sa isang itinalagang target. Taglay ang bagong kasanayan, bumalik si Nawir sa ikapitong palapag. Kalaunan, ginamit ni Dory ang kanyang sensitibidad sa kagubatan upang hanapin muli ang bubuyog habang palihim na nilikha ni Nawir ang kasanayang target. Bago sila maghiwalay, hinalikan siya muli ni Dory at tahimik na hiniling na bumalik ng ligtas. Pagkatapos, sadyang pinukaw ni Nawir ang grupo ng mga lobo sa pamamagitan ng paghagis ng bato sa kanila bago tumakbo pabalik sa pugad ng gininto ang bubuyog. Muntik na siyang mahuli ng mga lobo ng ilang beses, na napilitan siyang gumamit ng nakasisilaw na liwanag upang pansamantala silang mabulag at halos hindi makatakas. Nang marating niya ang puno ni Dory, nakita niyang muli ang bubuyog na inuubos ang puno, at si Dory ay nawalan na ng malay. Sa galit, sinugod ni Nawir ang halimaw, ngunit ang bilis nito ay lubos na natalo siya. Bago pa man siya nito mapaslang, dumating ang mga lobo, at inactivate ni Nawir ang target at itinoon ang puot ng mga lobo patungo sa gininto ang bubuyog. Agad na hinarap ng buong grupo ang insekto, at habang natatalo nito ang kawawang mga lobo, pinahina nito ang gininto ang bubuyog. Sinamantala ni Nawir ang pagkakataon, pinagsama ang water drop at lightning attack upang makuryent ang bubuyog at tapusin ang laban. Nang tuluyang mawala ang banta, dinala ni Nawir si Dory palayo sa kanyang nasirang puno. Humingi siya ng paumanhin sa hindi niya pagtulong, ngunit tiniyak sa kanya ni Nawir na naging maayos ang lahat dahil sa kanya. Upang gantimpalaan siya, dinala ni Dory si Nawir sa isang nakatagong kuweba na naglalaman ng ilang mahahalagang kayamanan. Kabilang sa mga ito ay isang A-class wind enhancement na akmang-akma para kay Emma at isang napakabihirang gininto ang anteng-anteng na agad na ipinasya ni Nawir na ibigay kay Lula. Tapat sa kanyang pangako, isiniwalat din ni Dory ang sekretong daanan patungo sa ikawalong palapag ng piitan. Bago umalis, nangako si Nawir na babalik siya upang bisitahin siyang muli, na nagpapangiti sa nag-iisang espiritu ng kagubatan. Pagkatapos bumalik sa bayan, sa wakas ay natapos na ang pinakahihintay na kompetisyon ng receptionist. Ang bawat receptionist ay nagtitipon kasama ang mga adventurer na nasa ilalim ng kanilang pangangalaga, habang kinakalkula ng guildmaster ang kabuoang kayamanan at mga nagawang nakuha ng bawat koponan sa loob ng buwan. Habang binibilang ang mga huling barya, ang mga numero ay nanatiling hindi kapani-paniwalang malapit hanggang sa ang kita ni Nawir ay nagtulak sa kabuoang kita ni Lula ng isang barya lamang. Kaya, opisyal na idineklara ng guildmaster si Lula bilang pinakamataas na ranggong receptionist ng buwan. Agad na inakusahan ni Sera ang kanyang karibal ng pandaraya, ngunit mahinahong sinabi sa kanya ni Lula na walang batayan ang kanyang akusasyon. Napilitang igalang ang kanilang kasunduan, at ubiling tinanggap ni Sera ang pagkatalo at hindi na maaaring magnakaw ng mga adventurer na nakatalaga sa ibang mga receptionist.
Gayunpaman, sinubukan niya sa huling pagkakataon na tuksuhin si Nawir na sumama sa kanya sa pamamagitan ng casual na pag-imbita sa kanya na bisitahin siya para sa ilang masigla, malasap, at masayang oras, ngunit mabilis siyang hinailan ni Lula palayo. Buong pagmamalaking ipinagdiriwang ang kanyang pinaghirapan na tagumpay at ang katotohanan na pinili ng kanyang paboritong adventurer na manatili sa kanyang tabi. Kinabukasan, ibinigay ni Nawir kay Emma ang pambihirang wind selection treasure na natagpuan niya sa ikapitong palapag ng piitan. Sa sandaling gamitin niya ito, isang pag-agos ng mahika ang pumalibot sa kanya, at agad siyang nakakuha ng dalawang makapangyarihang bagong kakayahan. Ang isa ay kapansin-pansing nagpabilis sa kanyang bilis, habang ang isa ay hinayaan siyang magpakawala ng matatalas na talim ng hangin na may kakayahang humiwa sa hangin ng may hindi kapani-paniwalang lakas. Bagamat malinaw na mas malakas si Emma, napansin ni Nawir na tila hindi siya kasing saya ng inaasahan niya. Nang tanungin niya kung ano ang bumabagabag sa kanya, iniwasan niya ang tanong at sa halip ay tinanong kung sasamahan ba siya nito sa isang paparating na salo-salo para sa mga maharlika. Hindi masyadong nasasabik si Nawir na dumalo sa isa pang formal na pagtitipon, ngunit bago pa siya makasagot, tahimik na tinanong ni Emma kung ayos lang ba talaga sa kanya na ibang lalaki ang maging kapareha niya sa sayaw. Nabigla, naalang-inang sinabi ni Nawir na ayos lang sa kanya, at pinilit ni Emma na ngumiti at tinanggap ang kanyang sagot. Ngunit habang naglalakad siya palayo, tahimik niyang iniisip kung mapapansin man lang ba ni Nawir kung may dumukot sa kanya balang araw. Ang komentong iyon ay lubos na nakalito sa kanya, na nag-iwan sa kanya na nagtataka kung ano ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Pagbalik sa bahay, nalaman ni Nawir na stressed ang buong pamilya. Sa kabila ng lahat ng perang kinita nila mula sa pagliligtas kay Maria, hindi pa rin makahanap ang kanyang ama ng angkop na lokasyon para sa kanilang tindahan ng mga bihirang bagay dahil karamihan sa mga maharlika ay tumatangging umupa ng ari-arian sa isang simpleng pamilyang baronet. Habang pinag-uusapan ang problema, tinanong ni Nawir kung may formal na damit ang kanyang ama na maisusuot niya sa party ni Emma. Buong pagmamalaking gumawa ang kanyang ama ng isang lumang suit, ngunit natuklasan ni Nawir na ito ay may mantsa ng alak at halos masira na. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Nawir sa party na mukhang mas presentable. Sinalubong siya ng mga magulang ni Emma habang tinatapos ni Emma ang paghahanda, at ipinahiwatig ng kanyang ama na ang sayaw ngayong gabi ay higit pa sa inaakala ni Nawir. Ilang sandali pa, sa wakas ay nagpakita si Emma na nakasuot ng eleganteng damit na halos magpaputi sa pantalon ni Nawir. Bago opisyal na magsimula ang pagdiriwang, kinausap ng duke na nag-host ng kaganapan ang mga bisita. Binalaan niya ang lahat tungkol sa kilalang-kilalang Phantom Bandits, mga magnanakaw na kamakailan ay tinarget ang mga maharlikang pamilya sa buong kaharian. Ang pagbanggit sa kanilang pangalan ay agad na nagpakaba kay Emma, bagamat buong kumpiyansa na tiniyak ng duke sa lahat na ang mahalagang artifact na kanilang hinahanap, ang Mermaid Tear, ay nasecure na sa ilalim ng mahigpit na proteksyon. Ipinakilala rin niya ang isang pangkat ng mga piling mangangaso na nagbabantay sa estate, kabilang ang isang babae na nagngangalang Leila. At nang suriin ni Nawir ang kanyang antas, nagulat siya nang matuklasan niyang napakalakas nito. Sa kabila ng pagtiyak ng duke, nag-aalala pa rin si Emma, at tinanong siya ni Nawir kung may mali. Ngunit binago lang niya ang usapan bago magsimula ang kanilang sayaw. Nang sandaling iyon, isang maharlika na nagngangalang Michael ang lumapit kay Emma at muling niyaya itong maging kasintahan. Matapos siyang tanggihan muli nito, hinamon niya si Nawir sa isang kompetisyon sa sayaw, kung sino ang mas magpapahanga sa mga manunood ang siyang magkakaroon ng karapatang makipag-date kay Emma. Bagamat walang gaanong tiwala si Nawir sa kanyang pagsasayaw, tumanggi siyang hayaan si Emma na mapunta sa isang taong malinaw na hindi niya gusto. Matapos mapanood si Michael na magtanghal ng kahangahangang pagtatanghal, palihim na lumikha si Nawir ng kasanayan sa sayaw upang pantayan ang kompetisyon. Nang dumating ang kanilang pagkakataon, malumanay na sinabihan ni Emma si Nawir na huwag nang mag-alala at mag-focus na lang sa kanya. Magkasama, nagtanghal sila ng isang magandang sayaw na bumihag sa buong ballroom. Nang matapos ang musika, sumigaw ang mga tao sa masigabong palakpakan, madaling idineklara silang mga nanalo. Nang lumapit si Nawir, iniisip na sa wakas ay maghahalikan na sila, biglang na-off ang bawat ilaw sa ballroom. Nang bumalik ang mga ilaw, isang babaeng nakamaskara ang nagpahayag na isa siya sa mga Phantom Bandits at ipinahayag na siya ay dumating upang nakawin ang Mermaid Tear at si Emma.
Sumugod si Leila patungo sa magnanakaw, ngunit walang kahirap-hirap na umiwas ang babae, nagbigay ng spell sa pagtulog kay Emma, at nakatakas kasama niya bago pa man makariyak ang sinuman. Kasabay nito, isa pang nakabalat kayong bandido ang nagnakaw sa mermaid tear mula sa duke. Dahil sa pagtangging magpatumpik-tampak, iginiit ni Nawir na sumama sa paghabol, at pumayag si Leila hanggat hindi niya ito pipigilan. Di nagtagal, na-corner nila ang babaeng bandido na may dalang Emma. Gamit ang kanyang appraisal skill, natuklasan ni Nawir na dalubhasa siya sa summoning magic. Ngumisi ng may kumpiyansa, tinawag ng bandido ang isang napakalaking nagliliyab na ibon na lumamon sa larangan ng digmaan. Agad na nakabangga ni Leila ang nagliliyab na halimaw, habang hinarap ni Nawir ang summoner. Sandali niyang pinag-isipang baguhin ang kanyang summoning skill, ngunit ang halaga ng life point ay higit pa sa kanyang kayang bayaran. Sa halip, umatake siya gamit ang kidlat, ngunit nakaiwas ang babae sa bawat pagtama. Samantala, sinakop ng ibong apoy si Leila ng walang humpay na mga pag-atake. Mabilis na nag-isip si Nawir, pinabigat niya ang nilalang, na napilitan itong bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay naglunsad siya ng tila isang simpleng spell ng tubig. Sa paniniwalang pinoprotektahan nito ang kanyang summon, tumalon ang bandido sa harap nito, hindi alam na palihim na pinaghalo ni Nawir ang spell sa kidlat. Nakuryente siya at nawalan ng malay. Dahil natalo ang summoner, nawala ang ibong apoy. Sumugod si Nawir sa tabi ni Emma, ngunit nanatili siyang walang malay dahil sa mahika ng pagtulog. Habang hinihintay siyang magising, pinuri niya ang hindi kapani-paniwalang kasanayan sa pakikipaglaban ni Leila, kung saan ipinaliwanag niya na ang kanyang mga magulang ay parehong mga mangangaso na nagsanay sa kanya mula pagkabata. Habang sila ay kabilang sa magkaribal na mga guild, mabilis na sumang-ayon ang dalawa na maging magkaibigan. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang partner ni Leila at nakaramdam ng paghihinala si Nawir tungkol sa kanya. Nang suriin niya ang kanyang mga kakayahan, natuklasan niyang nakatago ang bawat istatistika niya. Ngunit bago pa man makapag-react ang sinuman, isiniwalat ng lalaki ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang ang pangalawang Phantom Bandit. Gamit ang mahika ng grabidad, dinurog niya sina Nawir at Leila sa lupa bago hinawakan ang walang malay na si Emma. Kalmado niyang inamin na matagal na niya itong sinusundan at balak niya itong gawing nobya. Kahit nasa ilalim ng matinding pressure, nahihirapan si Nawir na tumayo. Kaya't lalo pang pinalakas ng bandit ang grabidad, halos maipit siya ng tuluyan. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagising si Emma at gamit ang kanyang bagong natutunang mga teknik sa hangin, pinasabog niya ang bandit pabalik gamit ang isang malakas na atake, na nagbigay kay Nawir ng pagkakataong kailangan niya. Sumugod siya at pinatumba ang kriminal na walang malay gamit ang isang malinis na atake. Mabilis na nahuli ni Leila ang bandit habang umiiyak na humihingi ng tawad si Emma sa pagkadukot sa kanya, nag-aalala na baka iba ang tingin sa kanya ni Nawir dahil hinawakan siya ng lalaki habang tumatakas. Sa halip na sumagot gamit ang mga salita, marahang hinalikan siya ni Nawir, na tiniyak sa kanya na walang nagbago. Sa pagtatapos ng gabi, lahat ng Phantom Bandit na sangkot sa pag-atake ay nabihag na at taos-pusong pinasalamatan ng mga magulang ni Emma si Nawir sa pagsadyop sa kanilang anak na babae. Bagamat ginagantimpalaan siya ng duke ng eksaktong hinahanap ng kanyang pamilya, isang gusaling maaari nilang rentahan para sa kanilang tindahan ng mga bihirang bagay sa malaking diskwento, kasama ang ganap na kalayaan na baguhin ito sa anumang paraan na gusto nila. Dahil sa wakas ay natupad na ang kanilang pangarap, naghanda ang ina ni Nawir at si Alice na pamahalaan ang tindahan. Labag sa loob ng kanyang ama ang responsibilidad sa pagpapanatili nito. At tumanggi si Emma na umalis sa tabi ni Nawir, kumakapit sa kanya sa bawat pagkakataon. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik sina Nawir at Emma sa akademya, kung saan inanunsyo ni Elna na tatanggapin ng klase ang isang transfer student, na ikinagulat ni Nawir at Emma, nang siya pala ay si Leila, ang babaeng nakilala nila noong insidente ng Phantom Bandit. Nang makita niya si Nawir, nagpalitan ng pagbati ang dalawa at pinaupo ni Elna si Leila sa tabi niya, dahilan para mainggit ang lahat ng mga lalaki sa +1 sa harem ni Nawir. Pagkatapos ay inanunsyo ni Elna na ang klase ay gagawa ng isang espesyal na pagsasanay sa tradisyon ng akademya, na isang 3 araw na outdoor training camp na nagtatapos sa pagbisita sa isang sikat na hot spring.
Kinabukasan, pinangunahan sila ni El na papunta roon, at ipinaalala niya sa lahat na ang mga nakapalibot na bundok ay tahanan ng mga mapanganib na halimaw, ibig sabihin ay isa pa rin itong pagsasanay sa halip na bakasyon. Halos hindi mapigilan ni Emma ang kanyang pananabik, masayang nagtatalon-talon tungkol sa posibilidad ng mainit na bukal. Nang makita ang masiglang pagtalbog, ipinaalala ni Nawir sa kanya at sa mga babae na bukas ang mainit na bukal, na siyang nagpapasabik sa mga lalaki. Gayunpaman, lubos na nagtitiwala ang mga babae na paprotektahan sila ni Nawir, na parang tina-target ang kanyang likod. Kalaunan, pagkatapos ng ilang oras ng paglalakad, pagod na ang buong klase, at paulit-ulit na binalaan ni El na ang lahat na manatiling nakapokus. May kumpiyansang sinabi ng isa sa mga lalaki na wala silang dapat ipag-alala, ngunit agad na pinigilan ni El na ang kanyang labis na kumpiyansa, na ipinaalala sa lahat na ang kawalang ingat ang siyang dahilan kung bakit ang mga adventurer ay anim na talampakan ang lalim. Sa halip na magtalaga ng mga tungkulin sa kanyang sarili, sinabihan niya ang mga estudyante na ayusin ang kanilang sariling pormasayon sa pagmamartsa upang matuto silang magtulungan bilang isang pangkat. Humakbang si Leila upang pamunuan, inilagay ang mga malapitang mandirigma sa unahan, ang mga gumagamit ng mahika ay ligtas na nasa gitna, at nagboluntaryong bantayan ang likuran ng mag-isa. Ang kanyang mahinahong pamumuno ay mabilis na nakakuha ng respeto ng klase, at ang grupo ay nagpatuloy sa mga bundok sa isang organisadong pormasayon. Isa sa kanilang mga kaklase, si Hager, ay may kumpiyansang nagsabi na mayroon siyang kasanayan sa pagtuklas ng patibong, at agad niya itong pinatunayan sa pamamagitan ng pagliligtas kay Nawir mula sa isa, na humanga kay Nawir. Habang nagtataka ang lahat kung sino ang maaaring naglagay nito doon, biglang nagpakita ang isang maliit na pixie at sinabing ang mga patibong ay naiwan ng mga bandido. Karamihan sa mga estudyante ay agad na nagtiwala sa masayahing maliit na diwata, ngunit si Nawir ay naghinala, at si El na rin. Gamit ang mapagmasid na mata, natuklasan niya na mayroon itong kakayahang may kaugnayan sa pagkontrol ng mga halimaw. Pagkatapos ay nag-alok ang pixie na gabayan ang lahat sa isang shortcut na nakatago sa loob ng isang kalapit na kuweba. Pagod na pagod sa mahabang paglalakad, karamihan sa klase ay sabik na sumang-ayon. Sa loob ng kuweba, hinugot ni Nawir ang kanyang espada, na nagpa-discomfortable sa pixie, ngunit nagpatuloy siya at hindi pinansin ang kanyang pagka-discomfortable. Pagkatapos, nakakita siya ng ilang butas sa mga dingding ng kuweba at binalaan ang lahat na maaaring sila ay tambangan. Mabilis na pinatigil ng pixie ang hinalang iyon, ngunit tinawag ni Nawir ang kanyang kakayahang kontrolin ang mga halimaw, na ikinagulat ng lahat. Ngayong nabunyag na, tinawag ng pixie ang mga lalaking butiki upang tambangan ang klase. Gayunpaman, lahat ng nasa klase ay nakatuon sa mainit na bukal kaya lahat sila ay nakipaglaban at nananalo, na nag-iwan kay Nawir na pigilan lamang ang pixie na makatakas sa pamamagitan ng pag-ipit sa kanya gamit ang isa sa kanyang mga kakayahan na nakabatay sa grabidad. Pagkatapos ng labanan, ginamit ni El na ang insidente bilang isang aral, na ipinapaalala sa lahat na ang mga anyo ay maaaring mapanlinlang at kahit na ang pinaka-cute na nilalang ay maaaring mapanganib. Gayunpaman, bago siya makapagpatuloy, napansin ng mga estudyante na sa wakas ay nakarating na sila sa Hot Spring Resort, agad na nakalimutan ang lecture. Ipinaliwanag ng matanda na ang mga babae ay maliligo muna habang ang mga lalaki ay naghihintay sa isang hiwalay na lugar, at habang mabilis na inakala ng mga babae ang pinakamasama, tiniyak sa kanila ng mga lalaki na bilang mga bayani, hindi sila gagawa ng anumang bagay na nakakasira or nakakahiya. Gayunpaman, sa sandaling makapasok ang mga babae sa mainit na bukal, mabilis na nagsama-sama ang mga lalaki at pinag-uusapan kung paano nila layunin sa buhay na tingnan at makita ang mga mapuputing pisngi ng kanilang mga kaklase. Nagpamigay sila ng mga maskara para matakpan ang kanilang mga pagkakakilanlan at binigyan si Nawir ng isa para isuot niya, ngunit naalala niya ang tiwala sa kanya ng mga babae, kaya tumanggi siyang sirain ang tiwala na iyon. Dahil doon, tinawag siyang traidor ng mga lalaki at hinabol siya. Dinala sila nito sa labas ng mga paliguan kung saan nagtayo si Elna ng isang napakalaking pader na bato para harangan ang mga lalaki. Nagawa ni Nawir na marating ang kanyang tabi at ipinaliwanag na sinusubukan niya silang pigilan sa halip na tulungan sila, at agad na nagsanib puwersa ang dalawa, na madaling nagpatambo sa karamihan ng mga gustong tumingin.
Ngunit muling bumangon si Hager, at sinabing ang pagkakataong makita ang pepperoni at peach ng mga babae ay isang minsanang pagkakataon sa buhay, at hinamon niya si Elna ng direkta sa isang laban. Nakipagpalitan ng atake si Hager kay Elna at nakakagulat na nanalo, na nagpaisip kay Elna na may ginawa siyang paraan para mapalakas ang kanyang lakas. Inihayag niya na ginastos niya ang lahat ng kanyang ipon para bumili ng lakas para sa kanyang sarili, lahat para lang mabasa ang sarili niyang mga kasamahan sa koponan. Direktang hinamon ni Hager si Nawir, at ikinakatwiran na gagawin din iyon ng lahat ng lalaki kung bibigyan ng pagkakataon. Inamin ni Nawir na mayroong tukso, ngunit iginiit na ang paggalang sa kanyang mga kaibigan ay mas mahalaga kaysa sa pagtupad sa kanyang kuryosidad. Nagharap ang dalawa sa isang labanan ng lakas, at mabilis na nanalo si Hager. Gayunpaman, tumanggi si Nawir na makita ng sino man ang malalaki na melon ni Emma, kaya ginamit niya ang kanyang kasanayan upang pahinain si Hager at ibinagsak ito sa lupa. Tinulungan ni Elna si Nawir na makatayo at pinuri ang kanyang determinasyon, ngunit pinagtawanan sila ni Hager at isiniwalat na mayroon siyang backup na plano. Sa sandaling iyon, isa sa mga mas mabilis na lalaki ang nakawala at nagmadaling tumakbo patungo sa mga paliguan. Agad siyang hinabol ni Nawir, at nang mapagtanto niyang hindi siya makakarating, ginamit niya halos lahat ng kanyang mga life point upang pabagalin siya gamit ang mahika ng grabidad. Ang desperadong paghabol ay natapos sa kanilang dalawa na sumisid sa lugar ng mainit na bukal. Mabilis niyang sinigawan ang mga babae na lumabas ng paliguan, ngunit sa kanyang pagkagulat, natuklasan niya na sinabihan na ni Elna ang mga babae na huwag pumasok, iniwan ang paliguan na walang laman at nakasuot pa rin sila ng damit. Gamaan ang loob na walang sino man ang nasira sa privacy, nawalan ng malay si Nawir dahil sa paggamit ng napakaraming life point. Nang magising siya kalaunan, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakapiring at ginantimpalaan siya ni Elna sa pamamagitan ng pagpapaligo sa kanya kasama ang mga babae bilang kanyang gantimpala sa pagprotekta sa kanila. Pagkatapos, para mapunan ang kanyang mga life points, masayang tinulungan siya ni Emma at masayang sumali si Elna habang nanunood ang ibang mga babae, na siyang nagpabasa kay Nawir ng husto kaya nakakuha siya ng mahigit 10,000 life points. Ilang araw pagkatapos ng training camp, handa nang magbukas ang tindahan ng mga rare materials ni Nawir, at tinulungan ni Lula na ayusin ang mga huling display. Nagulat si Nawir nang makita si Lula na casual na nagbubuhat ng isang cabinet na may bigat na 1 tonelada, at ipinaliwanag ni Luna na walang ideya si Lula kung gaano talaga siya kalakas. Nang sandaling iyon, sumulpat si Emma para tumulong, at habang inaayos ang mga istant, natuklasan niya ang isang kakaibang gininto ang pagkain. Hinimok sila ni Nawir na tikman ito, at nang gawin nila, namangha sila sa kung gaano ito kasarap. Tinanong nila si Nawir kung ano ito, ngunit matalino siyang nanatiling tahimik, nagpas siyang huwag banggitin na masaya silang kumakain ng mga labi ng gun ng isang gininto ang slime na natalo niya sa piitan. Nang tanungin ni Emma kung ano ang itatawag sa tindahan, isiniwalat ni Nawir na nagtalo ang kanyang pamilya tungkol sa mga pangalan bago tuluyang napagkasunduan ang mungkahi ni Tor Amaro, ang Studious Rare Materials, na buong pagmamalaking ginagamit ang kanilang apelyido. Nang matapos na ang ama ni Nawir sa pamimigay ng mga flyer at umupo si Tor Amaro sa labas bilang mascot at gwardya ng tindahan, nagsimula ang engranding pagbubukas. Sa loob ng ilang minuto, mabilis na dumagsa ang mga customer sa loob, namangha sa koleksyon ng mga bihirang materyales ng halimaw na nakadisplay. Habang si Tor Amaro ay agad na naging paborito ng karamihan habang pumipila ang mga tao para haplasan siya. Pinagmasdan ng abalang tindahan, inilagay ng ama ni Nawir ang isang kamay sa balikat ng kanyang anak at inamin kung gaano siya ka-proud. Sa loob ng maraming taon, minamaliit ang kanilang pamilya dahil sa kanilang mababang katayuan bilang maharlika, ngunit ngayon ay binago na ni Nawir ang lahat. Pumasok siya sa Hero Academy, nagligtas ng hindi mabilang na buhay, nakipagkaibigan sa isang maalamat na halimaw, at tumulong pa sa pagtatayo ng isang matagumpay na negosyo ng pamilya. Ngumiti rin si Nawir ng may pagmamalaki, ngunit sa kaibuturan niya ay alam niyang wala sa mga ito ang magiging posible kung wala ang gabay ni Olivia. Nang araw na iyon, binisita ni Nawir si Olivia sa loob ng nakatagong piitan. Hindi tulad ng kanyang karaniwang masasayang pagbisita, nagsalita siya ng may lubos na katapatan at sinabi sa kanya na sa wakas ay handa na siyang magbayad sa lahat ng ginawa nito para sa kanya sa pamamagitan ng pagsira sa mga isinumpang kadena na nagkulong sa kanya.
Bagamat naantig si Olivia, sinabihan niya itong huwag masyadong ipilit ang kanyang sarili. Ang makita siyang ganito ay nagpapalakas ng kanyang determinasyon dahil higit sa lahat, gusto niyang palayain ang babaeng lubos na nagpabago sa kanyang buhay at makita ang tunay nitong ngiti. Pagkatapos, tinawag ni Nawir ang dakilang sage at tinanong kung paano sisirain ang mga kadena ng kasawian ni Olivia nang hindi siya sinasaktan. Ipinaalam sa kanya ng dakilang sage na ang sagot ay nasa ika-15 palapag. Determinado, tumungo si Nawir sa mas malalim na bahagi ng piitan. Sa ika-14 na palapag, narating niya ang isang hati na landas kung saan ang isang ruta ay para sa mga solo adventurer, habang ang isa ay nangangailangan ng 2 tao. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niya muna ang solo route, ngunit mabilis na nakatagpo ang isang makitid na tulay na natatakpan ng mga nakakasawi na bitag kung saan hindi pinapayagan ang mga kasanayan. Napagtanto na hindi niya ito malalampasan ng mag-isa, umatras siya. Pagbalik sa bayan, sa wakas ay ikinwento ni Nawir kay Emma ang lahat tungkol kay Olivia, ang nakatagong piitan, at ang pangako nitong ililigtas ang kanyang master. Sa halip na tanungin siya, hinangaan ni Emma ang kanyang determinasyon. Inamin niya na ang pagtulong sa mga tao, kahit na walang ingat, ang siyang nagpapa-espesyal kay Nawir at nangako silang ililigtas nila si Olivia ng magkasama. Bumalik ang dalawa sa piitan at tinahak ang pangalawang ruta sa pagkakataong ito, kung saan nakita nila ang isang silid na puno ng maliliit na goblin na may hawak na sibat na humaharang sa kanilang daan, ngunit sa halip na umatake, humingi ng pagkain ang mga goblin. Mahinahong inalok sila ni Nawir ng cookies, at pagkatapos ng isang kagat, ang maliliit na halimaw ay lubos na nahumaling sa kanila. Pagkatapos, nang makita nila si Emma, hiniling nila sa kanya na magpurong pigi at gawin ang oink-oink. Nahihiya, nag-aatubili siyang gawin ito, ngunit kinutya siya ng mga goblin at tinawag siyang pangit habang humihingi ng mas maraming cookies. Pagkatapos ay binigyan sila ni Nawir ng ilan pa, ngunit sa loob ng ilang sandali, bumagsak ang mga goblin, at ipinaliwanag ni Nawir na siya ang naglason sa batch na ito. Pagkatapos, nakarating sila sa ika-15 palapag, at doon, natigilan si Nawir dahil isa na namang Olivia ang nakagapos sa harap niya, katulad ng tunay. Agad niyang sinubukang kontakan ito sa pamamagitan ng telepathy, ngunit walang natanggap na tugon. Pagkatapos, ginamit niya ang mapagmasid na mata at napagtanto na hindi ito si Olivia, kundi ang mga kadena ng kasawian mismo ang kumukuha ng pagpapakita ni Olivia. Isang mensahe sa dingding ang nagsasabi sa kanila na palayain siya nang hindi kinukulong ang kanyang buhay. Nang makita iyon, lumapit si Emma at hiniwa ang mga kadena gamit ang kanyang mahika ng hangin, na tila pinalaya ang bilanggo. Binati ng pekeng Olivia si Nawir na may parehong banayad na ngiti gaya ng orihinal, ngunit tinawag siya ni Nawir na nagpapanggap na si Olivia. Nagpaputok si Nawir ng isang napakalaking bala ng bato, ngunit walang kahirap-hirap itong sinipa ng pekeng Olivia bago pinakawalan ang apoy ng dragon at pinaghiwalay sila ni Emma. Sinubukan ni Emma na lumaban, ngunit mabilis siyang natalo. Nang makitang walang pagkakataong magtagumpay, sinunggaban ni Nawir si Emma at agad na nagbukas ng isang portal, tumakas pabalik sa silid ni Olivia. Nabigla si Olivia nang makita si Nawir na may kargang ibang babae at pabiro niyang inireklamo na ang silid niya ay hindi lugar para magsesyon sila. Matapos magmadaling ipaliwanag ni Nawir ang lahat, iminungkahi ni Emma na hanapin ang pekeng kahinaan ni Olivia, sa paniniwalang magkakaroon din siya ng parehong mga kapintasan gaya ng orihinal. Gayunpaman, nakita ni Olivia ang laki ng asset ni Emma at tumangging sagutin ang tanong. Pagkatapos lamang ng desperadong pakiusap ni Nawir sa kanya inamin sa wakas na mayroon siyang kahinaan, bagaman hindi magiging madali ang pagsasamantala dito. Kahit na noon, nagmakaawa pa rin si Olivia kay Nawir na iwanan ang misyong pagsadyap, ngunit tumanggi si Nawir. Sinabi niya sa kanya na mula nang makilala siya, nagbago ang buong buhay niya, ngunit hindi niya kailanman maintindihan kung bakit niya ginawa iyon. At dinala nito si Olivia sa kanyang nakaraan. Sinabi sa kanya ni Nawir na ang pagliligtas sa kanya ang tanging paraan upang mabayaran niya ang kabaitang iyon, at ang kanyang determinasyon ay nag-iwan kahit kay Olivia na walang masabi. Pagbalik sa bayan, sinimulan ni Nawir na hanapin ang bawat talaang pangkasaysayan na mahahanap niya tungkol sa maalamat na si Olivia. Nagbigay si Emma ng isa pang lead, na sinasabing may kilala ang kanyang mga magulang na isang respetadong historiador na maaaring may mas maraming impormasyon.
Nang bumalik si Weir sa tindahan na pagod, napansin ni na Lula at Lona na pagod siya at agad na nalaman na naubusan na siya ng life points. Doon lang, napansin ni Lula ang isang sandwich at bamulong kay Lona kung ano ang dapat nilang gawin kay Weir. Niyakap nila siya ng mahigpit, isinandal sa pagitan ng dalawang babae habang ipinapakita ang pagmamahal sa kanyang mga tainga, dahilan para matanggal niya ang kanyang pagkayamot at mabawi ang kanyang life points. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Weir ang kanyang pananaliksik sa aklatan, at doon niya natuklasan ang kwento ni Lit Erin, ang banal na babae na dating nakipaglaban kay Olivia gamit ang isang makapangyarihang pamamaraan na tinatawag na sakripisyo. Isang kasanayang may kakayahang magdulot ng matinding paghihirap kapalit ng napakalaking kapangyarihan. Dahil sa inspirasyon ng mga tala, muling ginawa ni Weir ang pamamaraan para sa kanyang sarili. Napakalaki ng tulong, ngunit mabilis siyang naubos nito, kaya't ito ay isang sandata na gagamitin lamang niya bilang huling paraan. Nang gabing iyon, habang tumatawid sa isang tahimik na tulay pauwi, biglang huminto si Weir habang nakatayo sa harap niya ang mga death chain. Ngayong malaya na mula sa piitan, mahinahong tinanong ng isinumpang nilalang kung bakit handa niyang isugal ang lahat para kay Olivia. Walang pag-aalinlangan, sinagot ni Weir na walang sino man ang karapat-dapat na magdusa ng mag-isa sa loob ng mahigit 200 taon, at palalayain niya ang kanyang master, anuman ang kapalit. Malamig na isiniwalat ng death chains na hindi lang basta nakulong si Olivia sa lahat ng ito dahil sa walang katapusang paghihirap na dinaranas niya araw-araw, na siyang dahilan ng death chains para makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Ang pagkarinig nito ay lalong nagpatigas sa determinasyon ni Weir. Nag-activate siya ng sakripisyo, lubos na pinataas ang kanyang kapangyarihan, at sumugod sa pag-aakalang mananalo siya. Gayunpaman, walang kahirap-hirap na umiwas ang death chains bago gumanti gamit ang isang hiwa sa kanyang katawan. Bumagsak si Weir sa lupa at sa pamamagitan ng kanilang koneksyon, agad na naramdaman ng tunay na Olivia ang kanyang sakit. Habang nagpupumilit siyang tumayo muli, biglang damaloy ang kuryente sa kanyang katawan. Mahinahong ipinakita sa kanya ng death chains ang kanyang talim na may kidlat bago ito itinaas sa kanyang ulo at naghahanda na ibigay ang huling atake. 200 taon na ang nakalilipas, bago pa man nakadina si Olivia sa loob ng nakatagong piitan, isang adventurer ang lumapit sa kanya na may isang simpleng kahilingan. Gusto niyang maging master niya ito. Gayunpaman, walang nakitang talento si Olivia sa kanya, kaya tinawag niya itong deadweight at tinanggihan siya ng walang pag-aalinlangan, ngunit ang lalaki ay ayaw sumuko. Araw-araw ay sinusundan niya ito at patuloy na nagmamakaawa na sanayin siya. Kahit ilang beses niya itong tinanggihan, lagi itong bumabalik kahit na iniistorbo siya habang sinusubukan niyang mag-relax. Kalaunan, tinanong ni Olivia kung bakit siya nahuhumaling. Inihayag ng binata na nangako siya sa kanyang yumaong kaibigan na maging ang pinakamahusay na adventurer sa mundo at naniniwala siyang si Olivia lamang ang taong may kakayahang mangyari iyon. Sa unang pagkakataon, nagpasya siyang subukan siya at sinabi sa kanya na kung makakatama siya kahit isang tama, tatanggapin niya ito bilang kanyang disipulo. Sumugod ang binata dala ang lahat ng mayroon siya, ngunit walang kahirap-hirap na natapakan ni Olivia ang kanyang espada bago pa man ito makaabot sa kanya. Itinuro niya ang bawat depekto sa kanyang pamamaraan at tahasang sinabihan siyang sumuko dahil hindi pa siya magiging pinakamalakas sa mundo. Gayunpaman, patuloy niya itong hinabol araw-araw at nagtatanong tuwing maaari. Unti-unti, sinimulan ni Olivia na bigyan siya ng kaunting payo, kahit hindi niya inamin na siya talaga ang nagtuturo sa kanya. Isang gabi, tinanong niya kung paano talunin ang mga Iron Golem at humanga si Olivia na handa pa rin siyang manatili. Tinuruan siya ni Olivia na tumutok sa mga mata, ipinaliwanag na ang mga ito ang pinakamakapal na bahagi ng Iron Goblin. Dahil dito, nagpasalamat ang binata sa kanya para sa impormasyon at umalis sa isang pakikipagsapalaran. Habang pinapanood niya itong umalis, naisip niya sa sarili na marahil ay magandang bagay ang maging isang guro. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik siya sa parehong tavern, at habang umorder siya ng inumin, sinabi sa kanya ng bartender ang nakakasakit ng damdaming katotohanan. Nasawi ang binata sa pagprotekta sa isang babae mula sa isang Iron Goblin. Natuklasan niya na sinunod nito ng perpekto ang payo niya, at nakaligtas ang babae, ngunit hindi siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming siglo, tuluyang nasaran ng loob si Olivia.
Napagtanto niya na naitulak niya ang isang taong tunay na naniniwala sa kanya, at kung sinanay niya ito ng maayos sa halip na tretuhin siyang parang istorbo, marahil ay buhay pa ito. Nanatili sa kanya ang panghihinayang na iyon sa loob ng 200 taon, ngunit nagpakita si Nawir, na halos kapareho ng estudyanteng nawala sa kanya, at ito ang naging dahilan kung bakit niya ito tinuruan, dahil desperadong gusto niya itong mabuhay kung saan hindi kaya ng kanyang unang estudyante. Bumalik sa kasalukuyan, itinaas ng Death Chains ang espada nito para sa pangwakas na atake. Ngunit bago pa ito makatama, biglang sumugod si Emma na may malakas na sipa na nagpabaliktad sa sumpa. Gayunpaman, itinaas muli ni Emma, at naroon ang lahat ng mga babae upang suportahan si Nawir. Agad na pinagaling ni Lona si Nawir, habang ang iba ay humakbang pasulong upang lumaban. Nagmakaawa si Nawir na tumakbo sila dahil masyadong malakas ang kalaban, ngunit tumanggi ang bawat isa sa kanila. Ipinaalala sa kanya ni Lula na tinulungan niya itong maging nangungunang receptionist ng guild. Sinabi ni Lona na sa wakas ay nakahanap na siya ng mga tunay na kaibigan dahil sa kanya. Sinabi lang ni Leila, hindi nagiiwan ang mga magkapareha. Pagkatapos, nagsimula ang labanan, at unang sumugod si Leila gamit ang kanyang kamao ng demonyo, ngunit hinaranggan ito ng kalaban ng hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Sinundan ito ni Emma ng kanyang wind slash, ngunit agad na nagpakita ang sumpa sa likuran niya. Isang pagindayog ng espada nitong may bahid ng kidlat ay nagpadala ng kuryente sa katawan ni Emma, na nag-iwan sa kanya na hindi makagalaw. Bago pa man tumama ang pangwakas na atake, sinimulan ni Lula na isa-isang maghagis ng malalaking bar aisles. Ngunit nahuli ng kalaban ang isa at inihagis ito pabalik. Halos hindi nagawang pagalingin ni Lona sina Emma at Lula bago bumagsak at nakita ni Nawir na ang kalaban ang may gawa nito. Nang mapagtanto ni Nawir na ang kidlat ang pinakamalaking problema, mabilis na inedit ni Nawir ang sandata ng kalaban at tinanggal ang kakayahan nitong kulog. Sa sandaling magpakita ang pagkakataon, dinurog ni Leila ang espada sa mga piraso gamit ang isang mapaminsalang atake. Gayunpaman, agad na pinaputok ng kalaban ang apoy ng dragon, pinasabog si Leila bago nahawahan siya at si Lona ng isang sumpa sa pagkakasakit na nag-iwan sa kanila na hindi makalaban. Kasabay nito, nag-iisa muli si Nawir at sinubukan niyang gumamit ng bala ng bato, ngunit bumalik ito sa kanya at napagtanto niya na inedit ng sumpa ang kanyang sariling kakayahan. Inalok niya siyang sumuko, ngunit tumanggi si Nawir at muling inaktibo ang sakripisyo, isinakripisyo ang halos lahat ng kanyang mga kakayahan. Sumabog ang kanyang kapangyarihan at sumugod siya gamit ang lahat ng mayroon siya, nagpaulan ng sunod-sunod na hiwa hanggang sa wakas ay naabot niya ang kalaban. Ngunit sa mahalagang sandali, nabigo ang kanyang talim na tumagos sa balat nito. Tumugon ang sumpa gamit ang espesyal na suntok na nagpalipad kay Nawir patawid sa tulay bago tumawag ng Dragon's Fire upang tapusin siya ng tuluyan. Sa harap ng kasawian, naalala ni Nawir ang lahat ng naghihintay sa kanya at iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan para manalo. Sumugod siya diretso sa apoy, hinihiwa ang mga ito at ang kanyang espada ay nagliyab ng apoy habang iniindayog niya ang bawat onsa ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, hinihiwa ng talam ang kalaban at ang peke nitong katawan ni Olivia ay nabasag, nagpapakita ng isang baluktot na masa ng mga isinumpang kadena sa ilalim. Sa wakas ay nawasak ang death chain at bumagsak si Nawir dahil sa ganap na pagkapagod, halos wala nang natitirang mga puntos sa buhay. Dahil alam na alam ang gagawin, agad na sumugod sina Emma, Lula, Lona at Leila at ibinigay sa kanya ang 8 lobo na kombinasyon upang maibalik ang kanyang enerhiya. Nang matapos na ang labanan, hindi nag-aksaya ng oras si Nawir sa paghahanap kay Olivia at habang sumisikat ang araw sa umaga, naroon si Olivia upang magpakasaya sa init nito. Sa unang pagkakataon sa mahigit 200 taon, malaya na siya. Agad na napaiyak si Nawir at niyakap siya ng mahigpit hanggat maaari. Ngumiti ng mainit si Olivia, sinabi sa kanya kung gaano siya ka-proud sa lalaking kinalakihan niya at nagpasalamat sa hindi niya pagsuko sa kanya. Humingi ng tawad si Nawir sa pagpapahirap sa kanya ng matagal, ngunit tumawa lang si Olivia, kinurot ang pisngi nito, at sinabing ang pagkikita nila ang pinakamagandang nangyari sa kanya pagkatapos ng maraming siglo ng kalungkutan. Nang tuluyang malaya na si Olivia, nagsimulang maging maayos ang lahat sa buhay ni Nawir. Puno ng mga customer ang kanyang tindahan at ang mga babae ay nakapaligid sa kanya,
Lahat ay sabik na bigyan siya ng mga life points, lalo na si Emma, na handang halikan siya at ipagkalat ang lahat tuwing hihilingin niya. Tungkol naman sa kanyang relasyon kay Olivia, kasama si Olivia sa kanyang tabi, ipinagpapatuloy niya ang kanyang pagsasanay sa ilalim niya sa piitan habang nilalayon niyang maging mas malakas.